Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 581. Kahit na may kamalayan si Gerald na ang insidente ay may malaking epekto kay Xavier, hindi niya kailanman inisip na halos magtatapos ito ng kanyang buhay. Iyon ang pinakapangit at pinakamadilim na araw sa buong buhay ng aking kapatid na babae. At lahat ng ito ay dahil sa iyo, ang kasumpa-sumpa na magsasaka. May kamalayan ka, sigurado ako na ang lahat ay tumingin sa iyo at walang kahit na makakausap sa iyo noon. Walang iba maliban sa aking kapatid na babae. Hahawakan niya ang iyong kamay sa paaralan, magkasama sa pamimili, at kumain din kasama ka. Ngunit naisip mo ba na ang paggawa ng lahat ng iyon sa iyo ay makakaapekto sa pagtingin ng lahat sa kanya? Hoy, lahat tingnan mo, si Xavier York na, ang kasintahan ng pinakamalaking magsasaka sa aming paaralan. Iyon ang tawag sa kanya ng lahat noon. Sa kabila nito, tiniyagan niya at hindi pinansin ang pangungutya dahil lang sa gusto niyang makasama ka. Gayunpaman, ang bawat batang babae ay may kanilang kumpiyansa sa sarili at isang araw ay hindi na kinaya ng aking kapatid. Pakiramdam niya ay ginagamot siya ng hindi makatarungan at oo, ito ang araw na nakipaghiwalay siya sa iyo. Ngunit tumingin sa iyo ngayon, naglalakas loob pa rin Yonki na may kasalanan ang aking kapatid. Nanatiling tahimik si Gerald. Alam na alam niya na walang kasalanan si Xavier dahil lahat ay may sariling karapatan na pumili ng sarili nilang kapareha. Kahit na, ang paraan ng pagtatapos ng pagiging Xavier matapos ang kaganapang iyon ay isang sorpresa kahit kay Gerald. Naaalala mo ba kung paano nakiusap ang aking kapatid sa iyo sa araw na iyon? Tanong ni Natasha, baleful ang mga mata. Naaalala mo ba kung paano mo siya pinansin? Bilang isang resulta, labis siyang napahiya upang harapin ka at ang kanyang mga kamag-aral na tumigil siya sa pag-aaral ng buong buo. Iyon ang dahilan kung bakit siya nahulog. Ilang buwan pa lang ang dapat gawin bago ka magtapos ang lahat, ngunit pinahamak mo siya sa huling-huli na. 10 buong taon ng pag-aaral na wala, ganoon. Pagkaalis niya, nagpasya siya na iwasan ka hanggat maaari na humantong sa kanya na lumipat sa Yanken dahil walang nakakakilala sa iyo doon. Susubukan niyang maghanap ng trabaho doon. Gayunpaman, pagdating doon, ninakaw ang kanyang pitaka. Walang sino mang makakaligtas sa Yanken ng walang pera kaya ano ang magagawa niya. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng isang bar na naghahanap upang kumuha ng trabaho na pinapayagan siyang tumira sa wakas. Hindi sa marami siyang pagpipilian sa sandaling iyon dahil wala na siyang pera. Ang swerte niya, gayunpaman, ay huli na naging kamalasan dahil minalestya siya ng isa sa mga boss doon dahil sa sobrang ganda niya. Sinampal siya nito dahil sa galit at dahil doon, halos mawalan siya ng buhay. Ang sinampal niya ay isang napakalakas na tao. Matapos mapunta sa kanyang masamang panig, naging mas mahirap para sa kanya na makahanap ng maayos na trabaho doon. Hindi siya pinapayagan ng boss na iwanan din si Yanken. Hindi man siya nakakuha ng mga tiket sa tren upang umuwi at patuloy nilang pinilit ang aking kapatid na sundin ang bawat sinabi nila. Naiintindihan mo rin ba mula sa malayo kung gaano nakakatakot para sa isang batang babae na mabuhay sa takot na ganyan araw-araw? Sa huli, natapos niya ang paghuhugas ng mga plato sa isang regular na restaurant. Hindi siya binayaran ng cash, ngunit sa halip ay may pagkain at isang lugar na matutuluyan. Ang lahat ay hindi maayos dahil ang lady boss ay patuloy na nananakot at hinahampas pa siya. Sa kanyang pinakamababa noong malapit na niyang wakasan ang sarili, isang himala ang nagpakita sa kanya. Nagkataon na nakita siya ng mayordoma ng Long pamilya at dahil kulang sila sa mga maid upang paglingkuran ang kanilang pangalawang batang Panginoon, si Fred, nilapitan niya ito na tinatanong kung nais niyang magtrabaho para sa kanila. Ito ay isang pagpapala at agad siyang sumang-ayon. Ano pa, ang pangalawang batang Panginoon ay nauwi sa pag-ibig sa aking kapatid at sila ay nakatuon na. Paniwala ka ba, Gerald? Ang unang kalahati ng buhay ng aking kapatid na babae ay kaayla hilakbot tulad ng kung ano ang nais ng isang asno na gusto mong maranasan niya. Sigurado ako na hindi mo akalain na magkakaroon siya ng oras upang lumiwanag. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang aking bayaw ngayon ay masunurin sa aking kapatid. Ang bawat isa na dati ay binubuli siya ay nalugi na at pareho din para sa boss na ginawang isang bangungot ang buhay ng aking kapatid na babae. Nakatira siya sa kumpletong pagdurusa ngayon kahit na nasa tabi na. Kung ano ang nakukuha ko dito ay ang kanyang pinakamalaking kaaway ay ikaw pa rin. Sabi ni Natasha na may malamig na mukha ng dugo. Hindi maiisip ni Gerald na ganoong kadumi ang nangyari kay Xavier pagkatapos niyang umalis, at hindi rin niya maisip na muntik na siyang mamatay dahil sa kanya. Gayunpaman, ang mas nakakagulat na bagay ngayon ay si Xavier ay nakasal na kay Fred.
Kaya't ganoon ang naging lakas ni Xavier at ng kanyang kapatid. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkakasama. Nakita ko. Kaya bakit hindi mo sabihin sa akin kung nasaan siya ngayon? Tanong ni Gerald. Hindi problema. Sumama ka sa akin kung nais mong makita siya. Sabi ni Natasha sabay galaw ng daliri bago tumalikod at naglakad. Nakasimangot ng bahagya, simpleng sumunod sa kanya si Gerald. Maya-maya pareho silang nakarating sa isang bar at pumasok ang duo sa isang silid. Kitang-kita ni Gerald na walang tao roon. Nasaan si Xavier? Tanong ulit ni Gerald. Gusto mo talaga siyang makita, hindi ba? Oo naman, papayagan kitang makilala agad siya. Sabi ni Natasha habang pumapalakpak. Sa sandaling iyon, ang tunog ng maraming mga yabag ay naririnig sa labas. Ang pangalawa ay bumukas ang pinto, hindi bababa sa 10 mga security guard na nakasuot ng itim ang sumugod bago agad na palibutan si Gerald. Hahaha, naisip mo ba talaga na dadalhin kita sa kanya, Gerald? Kinamumuhian kanya. Bakit kanya gugustuhin na makita, tulala? Alam mong saktan kita sa huli, ngunit sumama ka pa rin. Panipi, Kabanata 582, manalo ka. Tama na ang usapan, kunin mo siya. Utos ni Natasha. Pagkataong natanggap nila ang utos, kagad namang tumalima ang mga lalaking nakaitim at humawak ng mahigpit sa magkabilang braso ni Gerald. Kailan magtatapos ang paghihiganti? Mahinahon na tanong ni Gerald. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung kailan tayo titigil, ngunit nasa tabi na ng punto. Huwag mo ring pangarap na umalis sa silid na ito ngayong gabi. Pang-iinis ni Natasha. Ganoon ba? Sa totoo lang, Natasha, sinabi ba sa iyo ng iyong kapatid na ang kalsadang ito ay tinawag na Mayberry Commercial Street? At alam ng mga bossing ng mga tindahan na ito kung sino ako? Siyempre meron siya. Ngunit alam mo bang binili ng aking kapatid ang bar na ito? Ang boss ng bar ay ang aking maliit na beach lamang ngayon. Kaya na hindi mo naman naisip na malayo, di ba? Buong pagmamalaking tugon ni Natasha bago lumakad papunta sa kanya at bigyan siya ng mahigpit na sampal sa mukha. Para sa kapatid ko iyon. Pinahirapan mo siya ng napakatagal. Ngayon, pinapaalam ko sa iyo ang naranasan niya sa buong oras na ito. Hahanapin siya ni Natasha kahit na hindi siya dumating sa sarili nitong araw. Sa kasamaang palad, natatakot akong hindi mo ako mapahirapan ngayon, sagot ni Gerald. Ano ang ibig mong sabihin doon, ikaw na maliit na bastos? Tanong ng isa sa mga security guard bilang ganti. Katatapos lamang ng kanyang tanong, gayon paman, agad siyang kumalas ng hiyawan bago bumagsak sa sahig. Ang mga kamay nito ay nakadikit sa leeg at nanginginig ang buong katawan. Ano ang kahulugan nito? Tanong ni Natasha, kitang-kita na gulat. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Nararamdaman lamang niya, ngunit hindi nakikita ang pagkakaroon ng isang anino sa silid. Habang nagpapatuloy siyang subukan na maunawaan ang sitwasyon, biglang nailok ang kanyang leeg ng dalawang matatag na braso. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang dalawang lalaki ay pumasok sa silid nang hindi niya namamalayan. Ang ibang lalaki ay nakahawak sa isang mahaba pilak na karayom. Pagkalipas ng isang segundo, nawala ito mula sa kanyang kamay at ang natitirang lalaking nakahawak kay Gerald ay bumagsak sa lupa. Ang iba pang nahulog na gwardya ay nagbubula na noon. Humihingi ng paumanhin para sa pagiging huli, J. Crawford. Magalang na sabi ng parehong lalaki habang nakatayo sila sa harapan ni Gerald. Sila ay walang iba kundi si Drake at Tyson. Pasimpleng tumugon lamang si Gerald. Alam na alam niya na kailangan niyang maging maingat sa paligid ni Natasha. Parehas siya at ang kanyang kapatid ay hindi na magkaparehong taong dati niyang alam. Hindi papayag si Gerald na sundin siya ng walang uri ng backup na plano. Sa gayon, bago siya dumating dito, nakipag-ugnay na siya kina Drake at Tyson sa pamamagitan ng espesyal na ginawang aparato ng komunikasyon ng kanyang pamilya upang malaman nila ang lokasyon ni Gerald sa lahat ng oras mula sa sandaling iyon. Dahil nai-hostage si Natasha, ang natitirang mga underlay niya ay hindi naglakas loob na ilipat ang 1 pulgada. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasaan si Xavier. O nais mo bang magwakas sa lupa tulad ng gwardya doon? Sabi ni Gerald habang nakatingin sa kanya, grabe ang paningin niya. Kabanata 583. Hindi ko alam kung nasaan siya. Minsan lang siyang dumating sa paaralan upang dalawin ako. Maliban dito, sa telepono lamang tayo nakipag-usap. Sigaw ni Natasha. Tumawag sa kanya kung ganon. Utos ni Gerald. Kailangan niyang makipagtagpo at makitungo kay Xavier sa lalong madaling panahon. Hindi siya maaaring guluhin siya ni Gerald sa lahat ng oras. Kung may nagawa man ako sa'yo na mali, maghiganti ka sa akin. Ang pagkakamali mo ay nasasaktan ng mga malalapit sa akin, naisip ni Gerald sa sarili. Hindi lang niya matiis ang mga taong ganyan. Habang inaabot ni Natasha ang kanyang telepono, patuloy siyang sumenya sa kanyang mga nasasakupan, gamit ang kanyang mga mata upang ibagsak si Gerald at ang duo.
Gayunpaman wala sa mga bantay ang naglakas loob man lamang na lumipat. Alam nilang lahat kung gaano kalakas ang mga tao ni Gerald kaya wala silang nagawa. Ang mga tao lamang tulad ng Scorpion ang makitungo kina Tyson at Drake. Naiintindihan na hindi sila kikilos na iabot lamang ni Natasha ang kanyang telepono kay Gerald bilang pagkatalo. Mabilis na nahanap ni Gerald ang number ni Xavier at tinawag ito. Hindi nagtagal ay nalaman niya, subalit, na naka-off ang telepono ni Xavier. Bakit napapatay ang kanyang telepono? Paano ko malalaman? Kung hindi ka magiging matapat sa akin, marahil ito ay lalong magpapahintulot sa iyo na sumunod. Tyson. Oo, G. Crawford. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang pilak na karayom at inilapit ito sa leeg nito. Teka. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Natasha bago niya sinabi, nagsasabi ako ng totoo. Iyon talaga ang numero ng aking kapatid. Sagot ni Natasha sa pagitan ng pagdangal. Gaano man katindi ang pagbabante ni Tyson na ay lalapit ang karayom sa kanya, patuloy niya itong inuulit. Tumingin si Tyson kay Gerald. Nakasimangot si Gerald bago kumaway ang kanyang kamay. Tyson pagkatapos ay agad na kumalas sa kanya pagkatapos makita ang kilos. Sinusubukan lang siya ni Gerald na takutin siya sa pagsasabi ng totoo, ngunit tila hindi pa siya nagsisinungaling. Kahit na talagang gusto niyang bugbugin si Natasha, alam niyang hindi niya maiwasang gawin ito. Kung sa bagay siya ang dahilan kung bakit huminto si Xavier. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya gumawa ng sampal kanina. Nakita niya ito bilang pagbabalik ng isang pabor kay Xavier. Alam na hindi masamang manatili dito, patuloy na kumunot ang noo ni Gerald habang papalabas ng silid. Ginoo Crawford, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Tanong ni Drake habang nakaturo sa mga bangkay na nakalapag sa lupa. Simpleng tumango si Gerald bago umalis. Pagkalipas ng isang segundo, naririnig ang mga kakilakilabot na hiyawan na nagmula sa loob ng silid. Ang mga gwardya na iyon ay walang karapatang magmakaawa para sa kanilang buhay. Paglalakad papunta sa bar, umorder si Gerald ng serbesa. Malalim ang iniisip kung paano niya haharapin si Xavier. Nang lumingon si Gerald sa kanyang tabi, nagulat siya. Nakaupo sa tabi niya ay isang batang babae, sumisipsip sa kanyang champagne. Isinasaalang-alang niya ang pakikipag-usap sa kanya, ngunit kalaunan ay pinili na huwag. Gayunpaman, naging mas mabuti sa kanya ang kanyang pag-uusisa at natapos siyang tumingin ulit sa kanya, upang masuri kung siya talaga ang taong akala niya. Sa sobrang inis niya, napansin ng dalaga ang kanyang pangalawang tingin at lumingon din sa kanya. Nagresulta ito sa pareho nilang pagtitig sa isa't isa sa pagkabigla. Gerald. Maya. Sa sandaling iyon pareho na tumawag sa mga pangalan ng bawat isa. Bakit ka nandito? Tanong ni Maya. Ngayon lang ako uminom. Nagkataon lang. Sagot ni Gerald na may pagtataka pa rin. Si Maya ang kakilala ni Gerald noong high school. Gayunpaman silang dalawa ay hindi nagbahagi ng parehong klase kaya paano sila napunta sa pagkakakilala. Kaya dahil ang mga marka ni Gerald ay palaging pambihira sa panahon ng kanyang high school, madalas siyang pumupunta para sa mga kompetisyon kasama ang isang koponan na kumakatawan sa paaralan. Noon palaging masaya si Gerald nang magkaroon siya ng pagkakataong lumahok sa mga kompetisyon dahil medyo makakakuha siya ng isang karangalan. Maliban dito, makakakain din siya ng masarap na pagkain at manatili sa mga magarbong lugar. Ang koponan ay binubuo ng 24 na katao na may 12 lalaki at ang dalawa ay 12 babae. Si Maya ay nasa koponan din at ang pangunahing papel niya ay ang kapitan ng koponan. Kabanata 584. Noon, kaunti ang alam ni Gerald tungkol kay Maya bukod sa siya ang kapitan ng koponan. Ang tanging nalalaman lamang niya ay ang pagiging malapit niya sa kanyang lolo at ang kanyang mga magulang ay nasa politika. Nagresulta ito sa kanyang paglaki sa isang medyo marangyang kapaligiran. Alam din niya na habang siya at ang kanyang pamilya ay mga lokal, pagkatapos ng huling pagsusuri, lahat sila ay lumipat sa Mayberry. Bagaman mahusay si Gerald sa kanyang pag-aaral, hindi siya naging sapat para kay Maya. Kakausapin lamang niya siya bilang kapitan tuwing kumakatawan sila sa paaralan sa isang kompetisyon. Sa labas nito, hindi naman sila naging malapit. Si Gerald naman ay may napakagandang impresyon sa kanya mula noong siya ay parehong masipag at may kakayahan. Upang may taguyod ito, napakaganda din niya at may masarap din siyang panlasa. Sa madaling salita, siya ay isang diyosa sa kanyang dating sarili. Maraming mga kalalakihan ang nagtangkang makipagkaibigan sa kanya ngunit makikipagkaibigan lamang siya sa mga may kanya-kanyang specialty. Ang nasabing specialty ay kasama ang pagiging mayaman o pagkakaroon ng isang makapangyarihang pamilya na may mahusay na pinagmulan. Ang mga normal na tao ay hindi makakakuha ng pagkakataong makalapit sa kanya. Ito ang sanhi ng kasiyahan ng nakaraan na si Gerald na makapag-usap lamang sandali sa kanya.
Hindi nakalimutan ni Gerald ang pakiramdam na iyon kaya medyo kinabahan siya ngayon na nasa harapan na naman niya. Medyo matagal na, di ba? Narinig kong nagpunta ka sa paaralan ng pulisya. Nagpa-practice ka pa ba? Tanong ni Gerald. Simpleng tumango si Maya at nagpatuloy na tumingin sa kanya sandali bago sinabi, kaya, bakit ka sa bar na ito? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Kahit na siya ang nagpasimula ng pag-uusap, hindi niya talaga siya pinapansin. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakatingin sa ibang lugar. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Gayon din, ano ang tinitingnan mo? Tanong ni Gerald habang lumingon siya upang tingnan kung saan nakatingin ang mga mata nito. Huwag kang tumingin. Kita ko kaya may oras ka upang kausapin ako noon. Utos kay Maya sa isang mahigpit na tono tulad ng dati sa high school. Walang ideya si Gerald kung ano ang nangyayari kaya't simpleng tumango lamang siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang paghigop ng kanyang champagne bago tumingin kay Gerald na may ngiti, kaagad na sanhi upang mamula siya. Sa sandaling iyon may pumukaw sa mata ni Maya at agad niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie bago sumigaw, aksyon. Sumugod si Maya palabas ng bar tumatakbo papunta sa isang binata. Nakita ni Gerald ang ilang iba pang mga kabataan na tumatakbo rin at sa hindi oras lahat ay napalibutan na. Parang eksena lang sa pelikula. Natigilan ang binata na nakainom habang pinindot sa lupa ng ilang tao. Ang ilang mga nanunood na nakasaksi sa eksenang sumisigaw habang ang isa sa mga kabataan ay sumisigaw, huwag kang gagalaw. Pulis. Ang taong nasa lupa ay pagkatapos ay cuffed up. Well the asterisk man. Kaya't naging pulis na siya at naka-duty pa siya. Kaya't kung bakit kinakausap niya si Gerald. Ngumiti pa siya sa kanya. Ipagpakita lamang ang lahat at mapait na ngumiti si Gerald nang mapagtanto niya iyon. Sa sandaling iyon naalala ni Gerald na nandoon pa rin sina Drake at Tyson sa loob na binubugbog ang mga gwardya mula dati. Hindi nila hahayaang mahuli sila ni Maya, di ba? Kung sa paano man dumating ito kung gayon ang mga bagay ay magiging labis na mahirap. Sa wakas ay nahuli namin ang maliit na bastos pagkatapos ng maraming araw. Magandang trabaho, Maya. Mamaya na tayo uminom. Sabi ng isang matangkad, gwapong lalaki habang nakangiti kay Maya. Habang dinala ang sospek, ilang iba pang mga babaeng pulis ang lumapit at sinabi, wow, Warren, gusto rin namin ng inumin. Bakit hindi kami yayain para uminom? Tanong ng mga dalaga sa inggit. Kukuha ako ng inumin para sa inyong lahat. Pumunta tayo sa ibang bar ngayon din. Sagot ni Warren. Ay, oo nga pala, Maya, kilala mo ba ang lalaking iyon? Nakita kita nakausap mo siya kanina. Sabi ng isa sa mga batang babae habang nakaturo kay Gerald na nakaupo pa rin sa bar. Isa siya sa mga kakilala ko sa high school. Noon, naging kapitan ako ng kompetisyon habang siya ay isa sa mga miyembro. Nakita ko. Akala ko ang relasyon mo ay magiging isang bagay tulad nito. Haha, bakit hindi mo siya hilingin na sumali sa amin? Medyo mabait siya. Gayon din, ano ang ginagawa niya? Tanong ng ibang babae. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon at tatanungin ko lang siya kung gusto niyang sumama. Sabi ni Maya habang umiling-iling na nakangiti. Tumingin siya kay Gerald bago sinabi, Hoy Gerald, halika ka dito. Kabanata 585. Sumenyas siya ng daliri para lumapit siya. Talagang ayaw ni Gerald na lumapit sa kanila matapos na ma-order ng ganoon. Kung sa bagay, hindi na siya ang dating tao. Hindi na niya kailangan pang makinig sa utos nito. Naalala niya ang mga snippet kung saan siya uutos sa kanya na gumawa ng mga bagay na katulad nito sa nakaraan. Gerald, inilipat mo na ang mga kahon ng mineral na tubig. Gerald, pumunta tulungan ang lahat sa kanilang mga bagahe. Panipi tuldok. Siguro iyon ang dahilan kung bakit sanay na sanay si Maya sa pag-order sa kanya sa paligid. Sa paglaon kahit na naiwan siyang walang imak, natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad papunta sa grupo. Haha, kaya totoo talaga ito. Nakikinig talaga sa iyo si Gerald. As if he would dare not. Hindi lamang siya ang kapitan ng kanyang koponan noong high school, ngayon ay pulis din siya. Kailangan niyang makinig o makulong siya. Biro ng isa pang babae. Anyway, say Gerald, narinig kong medyo mahirap ka pa rin. Paano mo kayang uminom sa bar na ito? Nagyaman ka ba o ano? Tanong ni Maya. Naging mausisa siya tungkol dito mula nang magkita sila. Ha, mahirap si Gerald. Mukha namang nagulat ang mga dalaga nang marinig iyon. Oo, alam mo noong high school pa kilalang kilala si Gerald sa pagiging break. Nakakain lang siya ng isang pagkain sa isang araw at kung minsan, hindi niya rin mabayaran ang mga bayarin sa paaralan. Siya ay pambihirang mahirap, sagot ni Maya. Kahit na sinabi niya iyon, hindi niya sinasadya na maging masama tungkol dito. Tanging ang personalidad na kanyang kinalakihan. Hindi alintana ang maramdaman ni Gerald, siya lang ang uri ng prangka na tao na nagsasabi ng anumang nasa isip niya.
Ganon din sa high school. Gaano man kahihiyang ito ay magiging sanhi ng pakiramdam ng iba, palaging sinasabi ni Maya ang kanyang isip nang hindi sinasala ang anumang mga salita. Bagaman ang pagiging mahirap ay hindi maaaring maging isang malaking bagay para kay Maya, ang ibang mga batang babae ay iba na ang pagtingin ngayon kay Gerald. Lahat sila ay nakikiramay sa kanya dahil sa una nilang naisip na siya ay isang mayamang mana. Nakikita ko. Kaya talagang dapat kang magsimulang mag-isip ng pareho, pagpapalawak ng iyong pag-aaral at paghahanap ng mas mahusay na trabaho. Yep, alam mo, mayroon akong kaklase sa gitnang paaralan na nagdusa mula sa ilang pinsala sa utak dahil sa isang mataas na lagnat. Kahit na natapos siyang umalis sa pag-aaral, nagsimula siyang magtrabaho at nagmamayari siya ngayon ng isang tindahan. Sa kaunting pagsisikap pa, tiyak na makakasama mo siya, Gerald. Bago pa man makapag-reply si Gerald, walang tigil na ang pakikipag-usap ng mga dalaga, kaya tumahimik na lamang siya habang tumango, isang mapait na ngiti sa labi. Sige, sa tingin ko sapat na iyon, Maya. Ngayon ay kunin natin ang mga inuming iyan. Sabi ni Warren habang kumukuha ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Napakatabang niya upang kausapin si Gerald. Ayos lang. Sasama ka ba, Gerald? Tanong ng mga babae. Ano ang magagawa pa niya kung sumunod siya? Hindi niya maintindihan ang karamihan sa pinag-uusapan natin. Sabi ni Maya. Alam niya na ang pagiging mabuti ng kanyang mga kasamahan, ngunit kung natapos itong seryosohin ni Gerald, maaari itong baybayin para sa kanya. Ano pa, hindi talaga siya komportable sa ideya ng pagsunod sa kanila ni Gerald. May ngiti sa mukha pagkatapos ay kumaway siya kay Gerald sa huling pagkakataon bago umalis kasama ang iba pa. Nang lumingon ulit si Gerald sa bar, nakita niya si Drake at Tyson na nakasandal sa pader ng bar habang naninigarilyo. Malinaw na binabantayan nila siya sandali. Tapos na ba? Nasaan si Natasha? Tanong ni Gerald. Umiiyak pa rin siya sa loob. Sabi ni Drake na may chuckle. Pasimpleng umiling si Gerald na nakangiti. Pagkatapos ay umalis na silang tatlo sa lugar. Iyon ba ang iyong mga kamag-aral, G. Crawford? Tanong ni Drake habang naglalakad sila palayo. Kabanata 586. Ang isa sa kanila ay tila kaklase niya sa high school. Bakit? Tanong ni Tyson. Kaya mula sa hitsura nito, nagtapos sila mula sa akademya ng pulisya o sumailalim sila sa pagsasanay sa militar, sabi ni Drake habang kumukuha siya ng ilang mga puff ng kanyang sigarilyo. Pareho kayong talagang isang bagay. Nakakagulat kung gaano mo malalaman ang tungkol sa isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ang kanyang pangalan ay Maya at nagtapos siya mula sa akademya ng pulisya. Bahagi na siya ngayon ng kriminal na departamento ng puwersa ng pulisya at magaling siya sa kanyang trabaho. Aba, dahil kaklase mo siya, sasabihin lang namin ito, Gerald. Ang kaibigan mong ito kasama ang kanyang mga kasamahan. Maaari silang mapasok sa ilang problema ngayong gabi. Sagot ni Tyson matapos makuha ang paglilinaw na kailangan niya. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ha, natigilan si Gerald. Nang sumugod sila palabas kanina, nakita ko ang dalawang taong sumusunod sa kanila. Pareho sa kanila ang may sandata na nakabalot sa kanilang panig at naglabas sila ng pantay na halaga ng mga nakapatay na aura. Medyo sigurado ako na ang duo na sumusunod sa iyong kaklase ay sumailalim sa pagsasanay sa militar dati. Pinakamasamang dumating sa pinakamasamang kalagayan, may posibilidad na pareho silang may karanasan ng mga mamamatay tao ng maayos. Sabi ni Tyson. Hindi maniniwala si Gerald sa naturang pag-angkin kung hindi sinabi ni Tyson sa kanya tungkol dito. Kanina pa pinapanood mismo ni Gerald si Maya at ang iba pa ay sumugod palabas ngunit wala siyang napapansin na wala sa karaniwan. Still, who am I to kumpare ang aking sarili kay Tyson patungkol sa mga ganoong bagay, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Alinmang paraan, sigurado si Gerald na ang dalawang taong nabanggit ay wala rito upang maglaro ng anumang mga laro. Totoo na hindi talaga ganon kalapit si Gerald kay Maya. Kung sa bagay, halos hindi sila magkaibigan noong high school. Gayunpaman, anuman ang kaso, dati pa rin silang magkaklase. Paano siya makakapahinga ng madali kung hindi niya ito na-save matapos malaman na may hindi magandang mangyayari sa kanya? Gayunpaman, sigurado si Gerald sa sandaling iyon na hindi pa niya nais na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, ang pagiging lihim nito ay magpapahintulot sa kanya na gumawa ng maraming bagay sa hinaharap. Mayroon na siyang plano sa isip. Matapos talakayin ang plano kasama sina Tyson at Drake, agad na sumugod si Gerald papunta sa bar kung saan nagpunta si Maya. Sa oras na siya ay dumating, si Maya at ang iba pa ay nagsimula ng uminom. Nakaupo sila ngayon sa harap ng isang table ng poker. Maya, tingnan mo. Bakit nandito si Gerald? Sabi ng isa sa mga batang babae habang nagluwa siya ng isang subo ng alak na nagulat habang nakaturo sa kanya. Sa oras na nakita niya ang grupo, agad siyang nagsimulang lumapit sa kanilang mesa. Bakit ka nandito?
Tanong ni Maya na nakakunot ang noo. Mas maaga pa lamang, inimbitahan lamang niya siya na sumali sa kanila sa pag-inom bilang isang kilos ng kabaitan. Hindi niya inaasahan na sasali siya sa kanila. Nagpunta lang ako dito para bigyan ka ng babala. Huwag manatili sa labas ng huli. Delikado iyan. Nakita kong may naniniktik sa iyo kanina. Sabi ni Gerald. Sa ngayon, ito lang ang masasabi niya upang bigyan si Maya ng ulo kung ano ang darating. Ha, may nanunood sa atin. Sino ang maaaring gawin iyon? Wala naman akong napansin. Sa totoo lang, sino ka para sabihin na may naniniktik sa amin? Kung mayroon man, ikaw lang ang gumagawa niyan. Kung ang pinuno ang nagbabala sa kanila, tiyak na seryosohin ni Maya at ng iba pa ang babala. Kung ito ay isang babala mula sa isang malapit na kaibigan, tiyak na magpapasalamat siya. Gayunpaman, dahil ang babala ay nagmula kay Gerald, naramdaman ni Maya na ito ay isang direktang insulto sa kanyang karera. Ito ay katulad ng biktima na sinasabi sa isang maninila kung ano ang gagawin kahit na ang mandaragit ay natural na mas nakakaalam. Nakagalit na sabihin. Gayunpaman, handa na si Gerald para sa ganoong tugon bago pa siya pumasok sa bar. Matapos marinig ang tugon nito, tumango lang siya bago umalis. Diyos, galit na galit ako sa kanya. Sino sa tingin niya kahit sino siya? Anong show off? Alam ko diba, siya ba ang pinakakinaiinisan na tao noong high school, Maya? Ang iba pang mga batang babae ay hindi rin nagustuhan si Gerald mula noong siya ay sobrang nosy. Ayoko talagang pag-usapan ang tungkol sa kanya. Bakit natin siya pinag-uusapan sa una? Gayunpaman, Maddie, Tina, sundan mo ako sa banyo. Sabi ni Maya. Kabanata 587. Ang tatlo ay nagtungo sa mga kababaihan. Habang hinuhugasan ni Maya ang kanyang mga kamay sa salamin, nakita ng kanyang mata ang dalawang babaeng may mahaba at kulot na buhok na naglalakad papunta sa kanya. Parehong malamig at mahigpit ang kanilang mga mata. Habang patuloy siya sa pagtingin sa kanila sa salamin, naramdaman niya kaagad na may mali. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Maya at ng dalawa pang dalagitang magkasabay. Tumagal ito sa kanya, ngunit biglang sumigaw si Tina, ha? Hindi ba pareho kayong mga lalaki na nagbihis bilang mga kababaihan? Maya, tingnan mo. Mayroon silang mga mansanas ni Adam sa kanilang lalamunan. Hey, ang bait mo naman. Huli na para doon. Narito kami upang patayin ka. Hini siya ng dalawang lalaki habang bawat isa ay naglabas ng isang pistola na may nakakabit na mga silencer. Parehas nilang tinutungo si Maya. Dahil ang iba pang dalawang batang babae ay bagong recruit lamang ng mga opisyal ng pulisya, pareho silang natakot ng walang katotohanan sa sitwasyong ito sa buhay at kamatayan. Mismong si Maya ay nabasa ng malamig na pawis. Sa sandaling iyon nang maalala niya ang babala sa kanya ni Gerald kanina tungkol sa pagpaniid niya. Kung sana ay mas may kamalayan siya sa kanyang paligid, ang pagliko ng mga pangyayaring hindi ito nangyari. Manalo ka. Ito ay para sa pag-aresto sa napakaraming mga kapatid natin. Patayin natin sila ngayon. Ang parehong mga kalalakihan pagkatapos ay agad na hinaila ang kanilang mga nag-trigger at Maya ipinikit ang kanyang mga mata upang masigasig para sa epekto. Dalawang bangs ang narinig. Bigla na lang nagsimulang hawakan ng dalawang lalaki ang leeg nila. Ang kanilang mga katawan ay pumalit-palitan ng kumbulsyon at naninigas bago huli, pareho silang bumagsak sa lupa, walang galaw. Ha, ano ba kasing nangyari? Ang dalawang kinikilabutan na batang babae mula noon ay parehong natuwa at nagulat ng sabay. Kinakabahan tuloy na tumingin si Maya sa labas upang makita kung mayroong naroon. Sa sandaling mondok niya ang kanyang ulo sa labas, nalaman niya na mayroong gulo na nangyayari. Ang mabilis na yapak ay umalangaw-ngaw sa labas ng banyo at dinagtagal, si Warren at ilang dosenang mga pulis ay nakatayo sa banyo. Maya, are you guys okay? Damn it, tama ang batang mahirap. Tiyak na may mali. Ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa Alpha Squad. Ipinaalam sa amin na ang mga internasyonal na hitmen ay nagkukubkob sa paligid sa amin at ang nag-iisang misyon ay patayin kami. Habang nakatingin siya sa baba, agad niyang napansin ang dalawang lalaki na nakahiga sa lupa. Gulat na gulat siya. Dumating ang kapitan at ang kanyang pulutong sa sandaling iyon at nakita din niya ang dalawang hitmen na nakahandusay sa lupa. Matapos suriin ang dalawang bangkay, sinabi ng kapitan sa kanila ito. Pareho sa kanila ang Class A International Most Wanted Criminals. Sino ang isang sumupil sa kanila, Maya? Nagtanong ang kapitan, nagtataka. Ako, wala rin akong ideya. Kanina pa kami babarilan ng dalawa, ngunit bigla silang humawak sa kanilang leeg, nagyelo sa lugar, at kalaunan ay gumuho sa lupa. Blanko ang isip ni Maya. Ang paraan ng pagkuha ng dalawang lalaki ay napakatawa upang magparehistro. Nakakagulat. Ito ang Silver Needle Vessel Technique na naisip na nawala sa mga ulap ng panahon. Sinabi ng kapitan na nagulat matapos pang suriin ang dalawang hitmen na nagtatakip sa kanilang leeg. Silver na Needle Vessel Technique.
Ito ba ay dalubhasa na nagligtas kay Maya at sa iba pa? Tanong ni Warren. Noong nasa hukbo ako bilang isang sundalong espesyal na puwersa, narinig ko minsan sa isang instructor na sinabi na ang militar ng Weston ay gumawa ng 2 higit na mandirigma na kalaunan ay naging kilalang kilala sa kanluran. Ang duo ay pinakilala sa kanilang diskarteng Silver Needle vessel. Sa kanluran, nakilala sila bilang Drake at Tyson duo, sabi ng kapitan, ang paghanga niya ay maliwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng gyera, ang Drake at Tyson duo ay nawala sa isang lugar sa kanluran o kaya narinig ko. Hanggang sa 2 taon na ang nakalilipas nang sumabog ang balita na sila ay, at kasalukuyan pa rin na naglilingkod sa isang misteryosong pamilya. Sa pamamagitan ng hitsura ng kung paano nahuli ang 2 kriminal, maaari kong ligtas na sabihin na nararamdaman na katulad ng kanilang mga diskarte. Diyos, nagtataka ako kung bakit pareho silang nandito sa Mayberry. Sabi ng kapitan. Matapos marinig ang kanyang sasabihin, ang natitirang pangkat ay naiwan sa kawalan. Kabanata 588. Nang marinig ni Maya ang pangalan ni Drake at Tyson, ang mukha nito ay agad na sumisikat sa sobrang kaba. Maya, nakatagpo ka ba ng kahit sino na maaaring humawak ng gayong lakas upang matulungan ka? Una kaming nagulat nang matanggap namin ang tawag sa 911, ngunit tila may alam na ang kaganapang ito ay magaganap ng maaga. Humakbang sila upang iligtas ka. Sabi ng kapitan. Ako, hindi sa palagay ko nakipag-ugnay sa sino man na akma sa singil na iyon. Tuldok-tuldok. Nakipag-ugnay lamang ako kay Gerald. Ngunit hindi yun posible, tama. Bakit malalaman pa ni Gerald ang mga ganoong makapangyarihang tao? Kung iisipin, gayon pa man, may kamalayan si Gerald sa banta. Pagkatapos ng lahat, binalaan pa niya siya tungkol sa mga ito ng maaga. Dapat may alam si Gerald. Napaisip si Maya sa sarili. Bumabalik kay Gerald, habang pinasuko ni Tyson ang 2 kriminal, si Gerald mismo ay wala sa lugar ng pagsadya. Kung tutuusin, ito ay isang maliit na insidente lamang. Hindi na lang niya nagkita ni Maya ulit kung nagkataon, di ba? Sa ngayon, mas tutuon siya sa pag-aalala tungkol sa Xavier York. Pagdating ng tanghali, nakarating si Gerald sa universidad at pagdating niya sa pasukan, may nakita siyang pamilyar. Ito ay ang Guy Quarrington. Hindi tulad ng dati niyang sarili, gayon paman, mukhang pareho siyang mapatla at nawala ng pag-asa. Gayon paman, nang dumaan siya kay Gerald at napansin na nandoon siya, agad niyang sinubukan ang pagbuo ng sarili. Gerald, kailan ka bumalik? Tanong ni Gia na may nagulat na mukha. Ngayon lang ako nakabalik. Sagot ni Gerald habang tumatawa. Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Kahit na nangako akong dadalo sa pagdiriwang ng iyong kaarawan, may isang bagay na dumating kaya hindi ko ito makarating doon. Gia parent ang trato ni Gia kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam niya na siya ay isang mabuting tao. Para rin siyang maraming bagay na sasabihin sa kanya sa oras na iyon. Nararamdaman iyon ni Gerald kaya't hinanda niya ang sarili na iwasan siya. Bagaman nais niyang lumayo lamang, matapos itong pag-isipan, naramdaman niya na medyo masyadong malamig para sa kanya na gawin ito na humantong sa kanya na magtanong, may mali ba? Mabuti na lang ako. Gayon din, Gerald, maaari mo ba akong maglakad kasama? Kung tama ka na sa iyo, sagot ni Gia habang nakatingin sa kanya. Oo naman, sabi ni Gerald. Habang nangyayari ito, isang mayamang binata na nakasuot ng mamahaling damit ang nakaupo sa likuran ng isang kotseng Maybach na nakaparada sa kabilang kalsada mula sa kinatatayuan ng dalawa. Nang magsimula ng maglakad sina Gerald at Gia ng magkatabi, sinaman niya ng tingin ang dalawa, galit at sama ng loob na kumikislap sa kanyang mga mata. Ginoo mahaba, iyon ang taong dati nang nakatakas si Gia. Nagtago pa siya sa bahay niya. Ang kanyang pangalan ay Gerald at siya ang talagang G. Crawford ng Mayberry. Sabi ng driver, iyon ang Gerald na dapat harapin ng hipag ko, tama ba? Anong *****? Hindi lang niya ginulo ang aking hipag, ipinatong pa niya ang aking mga kamay sa aking babae. Mas malupit ako kaysa sa kanya kaya tingnan natin kung paano ako makitungo sa batang ito, sagot ni Jilong. Si Jilong ay hindi tanga at napagmasdanan niya ng mabuti ang lahat ng nalalaman tungkol sa kaso ni Gia. Humihingi ng paumanhin Jilong, ngunit kahit na ang Long pamilya ay malakas, si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay tyrants ng Mayberry. Hindi tayo maaaring lumampas sa oras na ito, hindi ba? Sabi ng driver, medyo nag-aalangan. Fuck you, wala akong pakialam kung siya ang namuno sa Mayberry. Sa paningin ng Long pamilya, lahat sila ay basura. Sinabi ni Jilong habang tinatampal niya ang kanyang driver. Huwag kang mag-alala, Jilong. Aalagaan ko siya para sa iyo kaagad sa ganitong oras. Ang nagyayelong malamig na tinig ay nagmula sa isang lalaking may mahabang buhok at isang namamatay na maputlang mukha na nakaupo sa tabi ng driver. Hindi na kailangan iyon, Scorpion. Wala kang dapat gawin ngayon. Karapatan ni Jay Lennon.
Ang kanyang kapatid na babae, si Jessica Crawford, ay napakalakas sa Mayberry. Nakakaloko na palabasin siya sa labas. Gayunpaman, huwag kang matakot sapagkat may plano ako. Inisya ni Jilong. Kabanata 589. Habang naglalakad si Gerald sa tabi ni Gia, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Gerald, may celebrity banquet ngayong gabi at sana ay dumalo ka. Dahil dadalo ang isang Master Harta appraiser mula sa Timog, maaari mo siyang suriin ang palawit ng Jade kapag nakilala mo siya. Ang ilan pang mga kilalang tao mula sa Mayberry ay dadalo din. Tinutulungan pa rin ni Zack si Gerald na subaybayan si Xavier. Dinala niya ang selebrasyon ng tanyag na tao noong ilang araw na rin. Ang celebrity banquet ay isang taunang kaganapan at ang mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay karaniwang lumiliko. Dahil hindi ito maganda sa bahagi ni Gerald kung tumanggi siyang dumalo, pumayag na lamang si Gerald na pumunta. Nang dumating ang gabi, dumating si Gerald kasama sina Yol at Aiden sa piging na ginanap sa Mountain View Manor. Tulad ng inaasahan, nakapak ang venue. Ang malaking manor ay karaniwang ginagamit para sa pagtitipon ng mga kaganapan, pangalawa lamang sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang may-ari ng Mountain View Manor ay si Wallace Quinnens, isang nasa hustong gulang na lalaki na nasa edad na 40 taon na nakilala ni Gerald sa maraming okasyon. Dahil sa makinis na pagkatao ni Wallace, wala talagang magandang impression sa kanya si Gerald. Well, tingnan kung sino ang narito. Si G. Crawford. Sabi ni Wallace habang dali-dali siyang dumaan nang makita niya sina Gerald, Yul, at ang iba pa. Maraming iba pang mga mayayamang negosyante ay nagsimulang lumapit din sa grupo ni Gerald at ang lahat ng mga partido ay binati ang bawat isa. Kumusta, G. Quinnens? Bati ni Gerald habang pinipilit nitong ngumiti. Sapat na ang pagbati. Pagkatapos ay nagtungo si Yul sa isang pamilyar na bilog na mesa sa manor at umupo. Sa sandaling umupo siya, kaagad na tumakbo si Wallace at sinabing, "Hoy, Yul, Aiden. Hindi ka maaaring umupo dito ngayon." "Ha? Ano ang ibig mong sabihin doon, Wallace?" Tanong ni Yul, napatulala. Tumalo siya ng mga katulad na bangkot ng tanyag na tao na tulad nito noong nakaraan. Ang upuang ito sa partikular ay palaging kinukuha ng kanyang pagka-Diyos, si Jessica Crawford. Bilang godbrother ni Jessica, natural na nakaupo siya kasama. Ngayon na si Gerald, ang kanyang godbrother, ang pinakamayamang tao sa Mayberry, ang upuan ni Jessica ay si Gerald ang kukuha. Siyempre, nangangahulugan ito na ang parehong Aiden at Yul ay dapat magpatuloy na umupo sa kung saan sila karaniwang ginagawa. Walang likas na mali, ngunit kahit nakaupo ka rito sa nakaraan, sa taong ito, nagbago ang ilang mga bagay kaya hindi ka na makaupo dito, panunuya ni Wallace. Ang mga dumalo para sa piging ng taong ito ay mga kilalang tao mula sa buong lungsod. Nakikita kung ano ang nangyari, ang malalaking mga boss at mayamang negosyante na nakapalibot kay Gerald ay nagsimulang maglakad. Manalo kung hindi tayo nakaupo dito, hindi tayo uupo. Hindi tulad ng nais naming makita ang iyong mukha pa rin. Humanap tayo ng ibang upuan, Aiden. Dito ka, Gerald. Naturally, kinaisip muna ni Yol ang tungkol sa kanyang godbrother. Pagkaupo pa lang ni Gerald ay sumigaw ulit si Wallace. Hawakan mo. Ano ngayon? Noon kahit sina Zack at Michael ay lumapit upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Natatakot ako na si G. Crawford ay hindi maaaring umupo din dito sa taong ito, natatawang sabi ni Wallace. Wala ka ba sa iyong isipan, Wallace? Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit kung maglakas loob ka. Sigaw ni Yul habang hinahawakan ang kwelyo ni Wallace. Ang anak na ito ng Ab-asterisk ay sineseryoso ng pag-ugat ng kanyang nerbiyos. Hindi kailangang maging agresibo, Yul. Uulitin ko lang ang pahayag sa huling pagkakataon, ang upuang ito ay hindi para kay G. Crawford sa taong ito. Sabi ni Wallace sabay ngisi. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, utos ng mga mayayamang lalaki na nakatayo sa tabi ni Gerald. Mayroon lamang kaming isang mas mahalagang bisita na darating ngayon at ang upuang ito ay nakalaan para sa kanya. Paliwanag ni Wallace habang kinamayan siya ni Yol. Kabanata 590 noon, maraming mga kilalang tao ang napansin na ang pangunahing upuan ay wala pa ring laman, at ang pagdinig sa mga salita ni Wallace ay lalo silang nagulat. Ano ang nangyayari? Sa gayon, si G. Crawford ay malapit nang umupo sa pangunahing pwesto, ngunit hindi siya pinayagan ni Wallace. Ano? Paano siya naglakas loob na gawin iyon? Ang upuang iyon ay palaging pagmamayari ni MS Crawford sa mga nakaraang taon mula noong siya ay naging CEO. Bilang kanyang nakababatang kapatid, dapat na minamane ni G. Crawford ang kanyang mga ari-arian. Bakit impyerno ang pagkilos ni Wallace? Sino ang nakakaalam? Si G. Crawford ay dapat na nakakahiya ngayon. Habang nagpatuloy ang chismis, ang iba pang nangyayari sa labas.
8 Rolls-Royce Phantoms ang dumating sa pasukan ng Manor at kaagad pagkatapos nilang tumigil, higit sa 1 dosenang mga tanod na nakasuot ng itim na suit ang lumabas sa mga sasakyan bago mabilis na bumuo ng 2 hilera. Ang grand entrance ay kaagad na nakakuha ng atensyon ng karamihan at maging si Gerald ay pinilit na tingnan ang Manor. Lumabas ang driver ng pangunahing kotse at magalang na binuksan ang pinto ng Rolls-Royce Phantom. Lumabas ang isang mayaman, binata na nakasuot ng suit na may magkabilang kamay sa kanyang bulsa. Nang makita siya, agad na yumuko ang kanyang mga tanod. Sino siya? Napakaganda nitong pasukan. Karamihan sa karamihan ng tao ay namangha sa eksena. Si Wallace naman ay mabilis na sumugod papunta sa binata upang salubungin siya. Ginoo, mahaba, salamat sa pagdalo. Ang pagkakaroon mo rito ay nagpapasikat sa Mountain View Manor. Tuwang-tuwa na sabi ni Wallace bago yumuko din. Ano? Si G Mahaba. Siya ang mayamang tagapagmana ng Long pamilya. Ang kanilang pamilya ay may halaga ng kasaysayan ng daang siglo. Fuck! Hindi nakakagulat na si Wallace ay naging matapang ngayon. Kaya't si Jilong ang nagbibigay sa kanya ng ganitong kumpiyansa. Ang karamihan ng tao ay nagpatuloy na bumuulong sa kanilang mga sarili hanggang sa kalaunan, lahat sila ay tumingin kay Jilong bago sabay na sinabing, masayang makipagkita sa iyo, Jilong. Pagbati, tito, at matatanda. Hahaha, masyado kang formal sa lahat. Ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na opisyal na narito sa Mayberry. Sa nasabing iyon, ito rin ang aking kauna-unahang pagkakataon na dumalo sa isang celebrity banquet dito. Hindi ko akalain na lahat kayo ay magiging mabuti sa akin. Nakangiting sabi ni Jilong. Isang karangalan na mapunta ka rito, Jilong. Mangyaring upuan. Sa katunayan, Jilong, mas karapat-dapat kang umupo sa pangunahing pwesto. Noon ang karamihan sa mga mayayamang negosyante at mas mataas na tao, kasama na ang mga mula sa Mayberry, ay nagsimulang ipakita ang kanilang totoong mga kulay habang ibinabahagi nila ang kanilang sentimiento. Bagaman mayroong ilang mga pamilya sa Mayberry na may malalaking pangalan at mahabang kasaysayan na maihahalin tulad sa pamilyang Lourdes at Walt, wala sa kanila ang maaaring maghawak ng kandila sa Long pamilya. Pagkatapos ng lahat, sinabi na ang Long pamilya ay may napakatibay na posisyon sa Amerika dahil sila ay isa sa mga unang ilang tao na nanirahan doon. Ang kanilang lakas at impluwensya ay lumakas lamang mula noon. At lahat ay napakaganda sa akin, ngunit ngayon, hindi ako ang pangunahing bituin ng piging. Nandito lang ako para samahan ang aking hipag at magsaya. Hahaha, sagot ni G mahabang-habang tumatawa. Hipag, maaari mo bang sabihin ang kasintahan ni Fred Long? Narinig ko ilang oras na ang nakakalipas na nahanap ni Fred Long ang kanyang sarili na isang kasintahan at handa na silang magpakasal. Sabi ni Wallace na sumugod sa unahan na may ngiti sa labi. Talagang tama ka, G. Quinance. Tumugon kay Jilong na may isang nakangiting ngiti habang si G. Quinance ay lumayo sa daan. Mula sa sasakyan sa likuran niya, lumabas ang driver nito at binuksan ang pinto sa upuan ng pasahero. Isang babaeng marangal na nakasuot ng isang mamahaling damit ang lumabas sa kalumabas. Sa kanyang mga braso ay isang cute na maliit na aso at agad tumayo sa kanyang tabi ang kanyang 2 dalaga. Kapatid na babae, sumali ka sa amin, mangyaring. Sinabi ni Jilong, ang kanyang mukha ay nagniningning. Naglakad ang babae patungo sa pangunahing kalye habang ang karamihan ng tao ay nakanganga. Simpleng nakatingin sa kanya si Aiden at ang iba pa, nanlaki ang kanilang mga mata bago tumingin ulit kay Gerald. Mismong si Gerald ay hindi makapaniwala kung sino ang nakikita niya bago siya. Ang batang babae na may hawak na aso ay walang iba kundi si Xavier York, ang taong hinahanap niya sa lahat ng oras na ito. Kabanata 571. Hinanap siya ni Gerald ng 2 buong araw ngayon. Sa panahong iyon palagi niyang naisip ang tungkol sa naging Xavier. Habang nagagalit si Gerald na ginawa niya ang lahat ng labis at kaayla hilakbot na mga bagay sa kanya, hindi niya lang magawang galitin siya. Upang kontrahin iyon, patuloy niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na ang kasalukuyang Xavier ay hindi nakapareho ng batang babae na dati niyang kilala sa kanyang freshman at sophomore years. Siya ay isang ganap na nabago na tao. Sinabi din niya sa kanyang sarili na sa lahat ng kapangyarihan at kayamanan na mayroon siya ngayon, madali para sa kanya ang gumanti sa 2 magkapatid. Alam niya na kung talagang nais niyang turuan si Natasha ng isang leksyon ng mas maaga, maaari lamang siyang mag-utos sa kanya na maging pailay sa lugar. Alam na alam ni Gerald na hindi na niya kailangang pigilan pa o kahit magalang pa kay Xavier. Sa kabila ng lahat ng iyon, tuwing sinubukan niyang maging malupit sa kanya, hindi niya magawa. Ang kanyang isipan ay gumagala pabalik sa mga oras na pareho silang magkasama. Kung sa bagay, hindi naman siya kinasusuklaman noon ni Xavier kahit na siya ay mahirap na mahirap. Nang makita ni Xavier si Gerald, pasimpleng ngini siya nito bago lumingon. Pinangunahan ni Wallace, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pangunahing upuan. Bakit parang nababagabag kayong lahat?
Tapos na ang mga upuan mo dito. Oh, at syempre kung nais mong umupo doon, G. Crawford, hindi tulad ng mapipigilan kita. Haha, pang-iinis ni Wallace habang nakatingin kay Gerald habang nakaturo sa upuan sa tabi mismo ng main seat. Habang ito ay magiging isang malaking karangalan para sa sinumang iba pa na makaupo doon, ang panukala ni Wallace ay nagdala ng ibang kahulugan para kay Gerald. Malinaw na sinadya nito na hindi na nakita ni Wallace si Gerald bilang isang mahalagang tao. Ginawa nitong sabik ang lahat na pumunta rito kasama si Gerald na kumilos. Ang iba pang mga mayayamang negosyante at kagalang-galang na mga figure ay simpleng nginisyan habang pinapanood ang eksena na nagbubukas. Si Gerald para sa isa ay hindi bobo. Malinaw na ngayon kung bakit nangyari ang lahat sa paraang ginawa nila ngayon. Marami sa mga tao roon ang malinaw na pinili na sumalungat sa kanya na pumipili upang manlong sa ilalim ng lungs. Bilang ito ay naging ang mga tao na maligayang bati sa kanya at may respeto kanina ay simpleng pag-set up ng eksena para sa eksaktong sandali. Noon kapwa nakaupo na sina Xavier at Eunice. Nakangiti si Xavier sa buong oras habang nakatitig kay Gerald. Ipinapares ang ekspresyon ng kanyang mukha sa tingin sa kanyang mga mata at tila parang tinatanong niya kung masarap ba itong pinahiya. Mas mabuti mong panoorin ito, Wallace Quinens. Galit na sabi ni Yol. Galit na galit siya na namumutla ang mukha niya. Handa siyang lumaban anumang sandali. Gayunpaman pinigilan siya ni Gerald. Hindi niya nais na harapin ng madali ang mga gawain ngayon. Sa halip nagsimula na siyang maglakbay patungo sa side table. Paft! Iniisip mo pa akong hampasin. Ang ilang mga tao ay maaaring maging sobrang makapal ang balat. Inisya ni Wallace. Gayunpaman ang taong ito talaga ay napakamakapal ang balat. Tumingin patungo kay Gerald, sinabi niya, halika sa ganitong paraan, G. Crawford. Samahan kita. Nang makarating sila sa gilid na mesa, si Gerald ay umuupo na sana sa pwesto bago sumigaw si Wallace, ay, kumihingi ka ng pasensya G. Crawford. Ang upuang iyon ay nakalaan para sa isa pang mayamang negosyante. Hindi ka makaupo dyan. Narinig iyon, ang ilan sa mga mayayamang negosyante ay natawa. Huminga lang ng malalim si Gerald bago kumilos upang umupo sa upuan sa tabi ng upuang iyon. Gayunpaman, bago pa niya nagawa, sinabi lang ni Wallace na paumanhin, G. Crawford. Ang upuang iyon ay para sa isa pang negosyante. Tinignan ni Gerald si Wallace ng isang mabangis na ekspresyon bago magpatuloy na lumipat sa isa pang pwesto. Ay sorry G. Crawford, ngunit naputol ang pangungusap ni Wallace. Binigyan lang siya ni Gerald ng mahigpit na sampal sa mukha. Ginamit niya ang labis ng kanyang lakas sa sampal na iyon na nararamdaman ni Gerald ang isang nasusunog na sensasyon sa kanyang palad. Nakayakap si Wallace sa masakit niyang pisngi habang nakaupo sa lupa. Patunay ito kung gaano kahirap ang sampal sa kanya ni Gerald. Naturally, ang tunog ng sampal ay nakuha ang pansin ng lahat. Ikaw ang naglakas loob na patulan ako. Kabanata 572. Si Wallace ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang mukha habang nakahawak siya sa namamaganyang pisngi. Pagkatapos ng lahat siya ay isang tao na mayroong gilong upang suportahan siya. Ay, sorry G. Quinens. Medyo nangangati ang mga kamay ko ngayon kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na tamaan ka. Inisya ni Gerald. Pagkarinig ni Wallace nito ay tumayo siya kaagad. Ang ugat ng taong ito. Pumwesto si Wallace tila handa nang bawiin si Gerald. Gayunman simpleng ipinagpatuloy ni Gerald ang pagtitig kay Wallace na may isang kamay sa kanyang bulsa. Hindi siya gumalaw ng isang pulgada. Sa sandaling iyon nang biglang natauhan si Wallace. Napagtanto niya na anuman ang sumusuporta sa kanya, nakikipag-usap pa rin siya kay Gerald ngayon, ang pinakamayamang tao sa Mayberry City. At ang kanyang kapatid na babae ay mas kamangha-mangha kaysa sa kanya. Itinabi ang kanilang pamilya background, ang pamilya Crawford ay hindi masyadong malayo sa mga tuntunin ng kayamanan at kapangyarihan kumpara sa Longs. Kung talagang tinamaan ni Wallace si Gerald ngayon, marahil ang Long pamilya ay maaaring hindi, o sa halip, ayaw protektahan siya. Pagkatapos ng lahat, bakit magsisimula ang isang Long ng digmaan sa mga Crawfords para lamang sa kanyang kapakanan? Nanginginig si Wallace habang iniisip ito. Ngayon, naisip na niya ang ilang hindi kanais-nais na awtoridad upang mapahiya si Gerald. Dahil nagawa na niya iyon, alam niyang hindi niya dapat itulak ang kanyang kapalaran. Alam na alam ni Wallace na hindi na niya dapat paipukaw kay Gerald. Dito ako uupo, G. Quinnes, o magkakaroon pa ng ibang problema. Pang-iinis ni Gerald habang dahan-daang iniyugyug ang kanyang bahagyang maga. Bago pa sumagot si Wallace, nakaupo na si Gerald sa isa sa mga dating upuan na kanina pa siya tinanggihan. Hindi talaga iyon magiging problema, G. Crawford. Huwag mag-atubiling umupo doon. Sinabi ni Wallace, ang kanyang tono ay mas disente ngayon. Si Xavier naman, nakatingin lang siya kay Gerald na may pagtataka.
Nauna niyang naisip na si Gerald ay magiging maingat pa rin at mababa ang profile tulad ng dati, ngunit nagbago siya. Siya ay ganap na naiiba mula sa kung paano siya naging dati. Ang sampal na ibinigay niya kay Wallace ay talagang nagulat sa kanya kanina. Ano man ang kanyang bahagyang pagkabigla, wala pa rin itong maaapektuhan. Matapos ang tagpong iyon, muling nagpatuloy ang piging. Para bang walang nangyari. Marami sa mga panauhin na malamang ay nasuhulan ni Eunice ay nagtipon sa paligid ng lalaki upang magbigay sa kanya ng toasts. Sinadya nilang lahat pinabayaan si Gerald. Sabihin, Joel, Aiden, pupunta ako sa mga gents. Samahan mo ako, diba? Sabi ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Ang tatlo sa kanila pagkatapos ay sabay na nagtungo sa mga gents. For fuck's sake, galit na galit ako ngayon. Sinusubukan ng lahat ang kanilang pinakamahirap na umambong sa Long Family Guy. G. Crawford, sa palagay ko si Eunice at ang iyong dating si Xavier ay sadyang sinusubukan ng kanilang pinakamahirap na kalabanin ka. Galit na sabi ni Aidan habang sinusuntok ang pader. Tama siya, naaalala ko pa noong nandito ang aking pagkadyos. Hanggat naruroon siya, wala ring maglakas loob na huminga ng malakas. Sa isa sa mga nakaraang pagdiriwang ng tanyag na tao, hindi sinasadyang natamba ni Wallace ang isang tasa sa harap niya. Dapat nakita mo na siya. Takot na takot siya kaya agad siyang lumuhad at kumubkob sa harapan niya. Napakaganda mo lang sa lahat, G. Crawford. Sabi ni Joel. Parehong may kamalayan sina Joel at Aiden sa pagiging mabait ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit palagi silang nag-aalala at nag-aalala tungkol sa kanya saan man siya magpunta. Kung sa bagay pinakitang mabuti ni Gerald ang pareho sa kanila. Bagaman lumaki siya kasama ang kanyang kapatid na babae, ang dalawang magkakapatid ay may ganap na magkakaibang pagkatao. Kalimutan mo na lang iyon. Pag-uusapan natin ito mamaya, gusto ko lang pinupunasan ni Gerald ang kanyang mga kamay ng isang tissue paper habang nagsasalita ito. Gayunpaman, ang kanyang pangungusap ay natapos ng maaga nang makita niya ang batang babae na nakatayo malapit sa pasukan ng Ginoo. Ang kanyang mga braso ay nakakrus at siya ay nakasandal sa pader. Lahat silang tatlo ay walang ideya kung gaano siya katagal nanunood at nakikinig sa kanila. Pasimpleng ninisyon sila ng dalaga habang nakatitig kay Gerald. Una nang nais sabihin ni Gerald na nais niyang ayusin muna ang usapin tungkol kay Xavier. Nagulat siya na hinihintay na siya ni Xavier sa labas ng banyo. Nang makita si Xavier, tumingin sina Joel at Aiden kay Gerald bago sinabi, hihintayin ka namin sa labas, G. Crawford. Pagkasabi nun, umalis na silang dalawa. Kabanata 573. Well, perpekto ito. Naghahanap ako ng isang pagkakataon upang makipag-chat sa iyo. Sabi ni Gerald nang maramdaman niyang namula ng bahagya. Nararamdaman ni Gerald ang isang atake ng komplikadong emosyon sa sandaling iyon. Oh, ano nga ba ang nais mong pag-usapan? Tanong ni Xavier na may smug at mayabang na mukha. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kanya bago sabihin, alam mo, may pagkausyoso ako sa kung anuman. Sigurado akong alam mo na rin na hindi na ako kapareho ng Xavier na dati mong alam. Bago ito, maiisip ko lamang ang tungkol sa pamumuhay ng isang marangyang tulad ng ginagawa ng mga mayayamang tao. Upang isipin na ang panaginip na iyon ay magiging isang araw. Bahagi na ako ngayon ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya, si Gerald. Maaari mo akong pinahiya sa nakaraan, ngunit nasa pantay na talampakan ako sa iyo ngayon. Sabihin mo sa akin, Gerald. Ano ang pakiramdam mo tungkol doon? Wala naman sa akin. Gusto ko lang linawin sa iyo ang mga bagay. Kung sa palagay mo ay pinabayaan kita at mayroon kang mga sama ng loob sa akin, atakihin ako, at ako lamang. Huwag mong paghigantihan ang mga tao sa paligid ko. Sagot ni Gerald. Hahaha. Kung sa tingin ko, kaya't hindi ka rin sigurado kung tuluyan mo akong pinabayaan. Hindi mo ba naisip na ang pakikitungo mo sa akin bago ito ay medyo sobra? Sabi ni Xavier, namumula ang mga mata. Si Xavier mismo ay sumasalamin sa kanyang sariling pag-uugali sa nakaraan. Totoo na medyo napalupitan niya rin si Gerald nang makasama niya si Yuri noon. Gayunpaman, ginawa lamang niya ito upang maibsan ang sarili mula sa lahat ng kalungkutan, kahirapan, at kahihiyan na kailangan niyang pagdurusa dahil sa pakikipag-ugnay kay Gerald sa loob ng 2 taon. Sa panahong iyon, mas iniisip ito ni Xavier, mas naramdaman niya na ang buhay ay labis na hindi patas sa kanya. Pinaramdam nito sa kanya na napakawalang silbi. Alam niyang medyo maganda siya kaya bakit hindi niya magkaroon ng mga bagay na mayroon ang ibang mga batang babae. Ang iba pang mga batang babae ay may mga lalaki na naglabas sa kanila at bumili sa kanila ng mga bag, mga branded na pampaganda, at kahit mga iPhone. Makakain sila ng masarap na pagkain at maranasan ang isang malawak na hanay ng entertainment. Ngunit hindi siya. Sa kabaligtaran, siya ang gumastos ng pera sa kanya sa loob ng 2 buong taon.
Saan siya nagkamali? Ayaw na lang niyang ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Sa nakaraan, kusang pagtitiis niya ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal. Gayunpaman sa kalaunan talagang maliba sa kanya ang nais na maging mas makatotohanang. Maliba sa kanya nagugustuhin na maibsan ang sarili sa lahat ng pagdurusa. Upang masiyahan ang kanyang sariling kawalang kabuluhan. Gayunpaman ang hindi niya inaasahan ay biglang yumaman si Gerald sa oras na maghiwalay sila. At hindi lang mayaman, marumi siyang mayaman. Paano hindi niya pinagsisisihan ang kanyang aksyon noon? Sa wakas ay nasilbihan ang hustisya at sa wakas ay nakita niya ang ilaw sa dulo ng lagusan. Gayunpaman pareho sa kanila ay naghiwalay na ng mga paraan. Imposibleng hindi siya magsisi dito. Pagkatapos nito, naghintay siya. Hinintay niyang lumapit si Gerald para hanapin siya para pareho silang magkasundo. Sa katunayan, hanggat nabanggit ito ni Gerald, tiyak na babalik siya sa tabi niya at buong-buong puso na ipapangako sa kanya. Ngunit hindi niya iyon nagawa. Sa halip, nagsimula siyang manligaw sa ibang mga batang babae. Si Xavier ay napuno ng poot nang malaman niya ang tungkol doon. Nagresulta ito sa kanyang paggawa ng mas matindi at matinding pagkilos. Sa huli, nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Si Gerald ay talagang kagalang-galang na Mr. Crawford ng Mayberry City. Sa araw na iyon, naharap siya sa mga damdaming labis na kagalakan ngunit din sa matinding paghihirap. Pakiramdam niya ay nagdusa siya ng labis na kawalan. Matapos ang pagsasama niya ng halos 3 taon, maaari na siyang magkaroon ng pagkakataon na maranasan ang kayamanan, karangalan, at kaluwalhatian. Nako, nahulog na ang loob niya sa ibang babae. Sa araw na iyon, tuluyan niyang hindi pinansin ang kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili at dignidad habang nakikiusap siya kay Gerald na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ang nakuha lamang niya, gayunpaman, ay isang tanawin ng pag-iwan sa kanya ng likod. Pagkatapos nito, maiiwan lamang niya ang Wayfair Mountain Entertainment tulad ng isang aso na itinapon. Wala na siyang mukha upang magpatuloy na manatili sa unibersidad. Sino ang makakaintindi at gumabay sa kanya sa lahat ng pagkalito na kailangan niyang harapin para sa hinaharap? At lahat ng paghihirap na kailangan niyang tiisin sa lipunan pagkatapos na umalis sa unibersidad. Kinamuhian niya ito. Galit siya sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil kay Gerald. Ang nag-iisa lamang niyang motibasyon ay ang pahirapan siya tulad ng sa kanya. Gusto niyang pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa sa kanya. Mapupuno ng pagsisisi nang makita niya kung gaano siya kahusay ngayon. Gayunpaman kahit ngayon hindi pa siya nag-abala na humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 574. Upang isipin na hinintay pa niya siya na puntahan siya sa halip na ibaliktad. Sa sandaling iyon tinaas ni Xavier ang kanyang kamay at binigyan ng mahigpit na sampal si Gerald. Hindi gumanti si Gerald. Sa halip sinabi lang niya kung makakatulong ito sa iyo na magpalabas at palabasin ang lahat ng nakatigil na galit pagkatapos ay magpatuloy sa paghampas sa akin. Kapag tapos ka na, inaasahan kong pareho tayong makatawag dito at wala nang dapat utangin sa isa't isa. Mabuti sa akin. Sigaw ni Xavier habang nakataas ulit ang kamay. Gayunpaman, bago niya ito masampal, huminto muna siya. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba niya ulit ang kanyang kamay. Sa palagay mo papayag ako sa iyo na tumawag dito ng ganoong kadali. Huwag mo ring pangarapin ito. Talaga bang naiisip mo na ang ilang sampal sa mukha ay maaaring malutas ang lahat ng saktan mo ako ng sobra sa nakaraan? Sabi ni Xavier habang huminga ng malalim bago bumalik sa kanyang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Ano bang gusto mo? Tanong ni Gerald. Ay, wala naman. Sa pagsasalita nito, Gerald, nabalitaan ko na nakakuha ka ng maraming mga babaeng kaibigan mula nang maghiwalay kami. Ang isa sa kanila ay tinawag na Keita, tama ba? Pang-iinis ni Xavier habang nakabraso. Agad na itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at sinabi, ano ang plano mong gawin sa kanya? Kung ilalagay mo sa kanya ang isang daliri, Xavier, hindi kita madaling bibitawan. Bilang tugon, huminga siya ng malalim bago sumimangot at sinabing, hahaha. Ang totoo, Gerald, wala na akong pakialam sa kahit ano. Matapos sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maglaro ng isang video para makita ni Gerald. Nakita niyang pinapauwi ni Keita ang ilang mga bata mula sa kindergarten. May isang taong patuloy na nag-iingat sa kanya at tila hindi napagtanto ni Keita na siya ay sinusunod. Hindi mo na kailangang subukang takutin ako. Hindi ako natatakot sa iyo. Kayang-kaya kong gawin ang anumang nais kong gawin at hindi ko alintana na mawala ang lahat ngayon. Gerald, naniniwala ka ba na kaya kung wakasan ang buhay ni Keita sa loob lamang ng 10 segundo? Naniniwala ka bang may kakayahan akong gawin ito? Malisyosong tanong ni Xavier. At huwag mo ring isipin ang pagpunta doon upang isave siya o ipaalam sa kanya tungkol dito. Ang paggawa nito ay magtutulak lamang sa akin na nais na labanan ka hanggang sa mamatay ng mas maaga.
Kung gayon ano ang eksaktong nais mo? Hanggat nangangako ka na hindi sasaktan ng anuman sa mga nasa paligid ko, tiyak na sasang-ayon ako sa karamihan ng iyong mga kondisyon. Pagkasabi niya nito ay binigyan kaagad siya ni Xavier ng isa pang sampal. Well, perpekto lang yan. Napaka-sentimental at mapagmahal mo ngayon. Kaya bakit sa pangalan ng Diyos ikaw ay walang puso at walang awa sa akin noong nakaraan? Sinabi ni Xavier pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. May isang paraan upang mapahinto mo ako sa pananakit sa mga taong iyon. Ito ay simple talaga. Kailangan mo lang gawin ang ilang mga bagay para sa akin. Kapag tapos ka na sa kanila, pareho tayong maaaring tumawag dito. Huwag kang mag-alala, hindi kita hihilingin na pumatay ka sa isang tao o magsunog ka. Deal. Napakahusay. Pagkatapos ang unang bagay na nais kong gawin mo, ay bigyan ako ng isang toast sa harap ng lahat mamaya. Tumango lamang si Gerald bago sabihin hindi iyon magiging issue. Gagawin muna natin iyon. Masiglang sabi ni Xavier habang papalabas ng hakbang palabas ng banyo. Gayunpaman, agad siyang lumingon ulit. Alam ko na malamang na iniisip mo na ako ay ilan lamang sa maruming babae na basta-basta matulog kasama ng iba para sa pera. Gayunpaman, dapat mong malaman na sa simula pa lang hindi ako ang babaeng akala mo sa akin. Kahit na may kasintahan na ako, mayabang akong masasabi na birhen pa rin ako. Pagkasabi niyo ay umalis na siya ng banyo. Nagulat si Gerald sa sinabi niya. Hindi talaga niya inaasahan na sasabihin niya iyon sa lahat. Kumubkob na damdamin ang namuo sa kanyang puso. Hindi niya talaga alam kung dapat ba siyang maging mapagpasalamat o naantig. To think na birhen pa rin si Xavier. Ang pag-iisip ay nakaramdam kay Gerald ng bahagyang pagkakasala ngayon tungkol sa kung paano niya ito tretuhin noong nakaraan. Sa kabila nito, wala na siyang magagawa sa ngayon. Si Xavier ay hindi na katulad ng dating-dating. Habang ang isang tao ay dapat napigilin ang saktan ng iba, dapat din silang manatiling mapagbantay upang sila mismo ay hindi masaktan. Pagkaalis ni Gerald sa banyo, pinag-isipan niya ang hiling ni Xavier. Ano nga ba ang layunin niya na tanungin siya na imungkahi ang isang toast sa kanya sa harap ng lahat? Kabanata 575. Hindi nagtagal ay nakarating na si Gerald sa kinauupuan niya. Kahit na siya ay nakaupo, ang ilan sa mga mayayamang negosyante ay hindi pa rin tapos na imungkahi ang kanilang toasts kay Eunice. Sa sandaling iyon tumingin si Xavier kay Gerald pahiwatig ng mga mata para kumilos siya. Tingnan mo lang ang ginagawa nila. Maghintay ka lang hanggang sa makabalik ang aking pagkadyos. Sabi ni Yul, hindi nasisiyahan. Huminga lang ng malalim si Gerald bago kinuha ang kanyang baso ng alak at naglakad papunta sa Xavier. Bother, anong ginagawa mo? Tanong ni Yul. Huwag kang makialam. Tiyak na alam ni G. Crawford ang ginagawa niya. Sinabi ni Zack bagaman siya ay lubos na nagulat nang makita niya si Gerald na papunta sa kanya. Gayunpaman, alam na alam niya si Gerald upang malaman na hindi niya ito gagawin ng walang layunin. G. Crawford, nagpunta ka rito upang magmungkahi rin ng toast. Pagkakita pa lang sa kanya ng mga negosyante doon agad silang gumawa ng paraan para sa kanya. Pareho silang pareho kay Wallace. Hindi alintana kung sinusuportahan sila o hindi ng Long pamilya, hindi nila kayang saktan si Gerald. Matapos silang magmadali tumayo sa gilid, tumayo si Gerald sa harap ni Xavier. Nandoon din si Eunice at kinutya niya si Gerald habang nakatitig sa kanya, ang kamay nito sa kanyang bulsa. Gusto kong ipanukala sa iyo ang isang toast, Xavier. Sabi ni Gerald habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Habang si Xavier ay dapat na tumayo upang tanggapin ang toast, nanatili lamang siyang makaupo habang dahan-daang inaalog ang pulang alak sa kanyang sariling baso. Nang walang kaunting babala, pagkatapos ay sinablig niya ang pulang alak sa kanyang mukha. Tinatanggap ko. Ang baso ng pulang alak na ito ay upang gantihan ka kung gaano mo ako sinakta noong nakaraan. Inisya ni Xavier. Gayon din, huwag mo nang tatapang na tawagan akong Xavier. Wala kang karapatang gamitin ang aking pangalan. Bigyang pansin niyon sa hinaharap ano. Pagkakita sa kanya ng pagsabog ng alak sa buong mukha ni Gerald ay iniwan ang marami, kung hindi lahat ng mga negosyante na nakatulala. Fuck! Hindi na ito gaanong simpleng sampal sa mukha. Papangahas. Sigaw ni Zack nang tumayo agad siya at ang ilan pa. Malapit na ang isang hidwaan. Gayunpaman, simpleng pinahid ni Gerald ang alak sa kanyang mukha habang sumenyas siya para sa iba na iwanan ito. Napakahusay noon, Miss York. Dapat ayos lang para gawin ito ngayon, di ba? Tanong ni Gerald habang nakataas ulit ang baso ng alak. Sa katunayan, sagot ni Xavier habang tumawa ng bahagya. Gayunpaman, matapos itaas ang kanyang pangalawang baso ng pulang alak, ibinuhos niya ang mga nilalaman nito sa buong ulo ni Gerald. Ang isang ito para sa aking personal na paghihiganti. Ang bawat tao ay simpleng natigilan ng tanawin. Sa wakas ay uminom siya ng isang baso ng pulang alak pagkatapos ng pangatlong toast ni Gerald sa kanya.
Kaya't lumabas na si Xavier ay personal na naghihintay na harapin siya at pagkatapos. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting kapaitan sa kanyang puso nang bumalik siya sa kinauupuan niya. Sa lahat ng pagiging totoo, hindi siya natakot sa kanya kahit kailan. Gayunpaman, nasa wakas na siya. Hindi na lang niya alam kung paano na siya makitungo sa kanya. Ang pagkakaalam na siya ay dalaga pa rin ay lalong nagpahirap sa kanya. Ang buong sitwasyon ay nagparamdam lamang kay Gerald ng labis na pagkalito at pagkakasalungatan. Matapos ang salo-salo, natapos si Zack upang hanapin si Zayden, ang master appraiser na nagmula pa sa North Bay. Si Gerald naman, hinanap si Xavier. Alam niyang tiyak na darating siya para hanapin siya kaya hinihintay na siya sa labas ng manor. Nagawa ko na ang hiniling mo, Miss York. Inaasahan ko na mag-order ka sa iyong mga kalalakihan na iwanan mag-isa ang Kate ngayon. Nakamit mo na ang iyong hangarin na mapahiya ako ngayon pa rin. Sabi ni Gerald. Haha, makatitiyak ka, may galit lang ako sa iyo. Wala akong dahilan para saktan siya. Gayunpaman, tandaan na kailangan mo pa rin gumawa ng dalawang bagay para sa akin. Sagot ni Xavier. Bamantong hininga si Gerald bago sabihin, ituloy mo. Ang dalawang bagay na ito ay talagang simple para sa iyo upang magawa. Una, kailangan mo akong payagan na manirahan sa iyong mountaintop villa ng ilang araw. At huwag mag-alala, hindi kita bibigyan ng blackmail sa pagbibigay sa akin ng buong gusali. Hayaan mo lang akong mabuhay dito ng ilang araw. Hindi dapat iyon masyadong mahirap, di ba? Tanong ni Xavier. Hindi problema. Sagot ni Gerald habang tumatango. Kabanata 576. Tulad ng para sa aking panghuling kahilingan, ito rin ay medyo simple. Ang kailangan mo lang gawin ay magturo sa isang tiyak na tao ng magandang aral sa pamamagitan ng pagpuwersa sa kanya na isara ng tuluyan ang kanyang tindahan. Bukod siya ay isang kakilakilabot na tao kaya hindi ka rin eksaktong inilalagay sa isang mahirap na sitwasyon. Sabi ni Xavier. At sino talaga ang taong ito? Tanong ni Gerald. Pumunta siya sa pangalang Hugh Lynch. Galing siya sa iisang nayo ng aking mga magulang at siya ang dating matalik na kaibigan ng aking ama noon. Gayunpaman, upang makapagsimula ng isang negosyo sa Mayberry, humiram siya ng $10,000 mula sa aking pamilya. Matapos maging matagumpay sa huli, hindi kailanman na isaalang-alang ni Hugh ang pagbabayad ng mga utang na inutang niya sa atin. At hindi iyon ang pinakapangit din sa kanya. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos kong umalis ng pag-uwi para umuwi sa taon ng taon? Ito pala si Hugh na tinanggap ang mga tao upang bugbugin ang aking ama. Sagot ni Xavier habang dahan-daang tumahimik matapos ipaliwanag ang sitwasyon. Pinag-uusapan niya ang kanilang nakaraan kung tutuusin. Ito ay natural na makakapagpaligalig sa kanya. Naaalala ko, ngunit bakit mo ako hinihingi ng tulong? Malinaw na mayroon kang mga paraan upang turuan siya ng isang aralin sa iyong sarili ngayon. Sabi ni Gerald, totoong naguluhan. Pasimpleng ninisya ni Xavier habang sumasagot, kung ako ang gumawa nito, maaaring hindi niya matandaan ang tungkol sa insidente sa mga darating na taon. Bukod, magiging abala para sa akin na gamitin ang mga tao ng long ngunit nasa tabi iyon. Ang pangunahing dahilan na humihingi ako ng iyong tulong ay dahil sikat ka sa Mayberry. Ang paggawa mo ito sa halip na ako ay tiyak na mag-iiwan ng isang pangmatagalang epekto sa kanya. Sa gayon, ang taong iyon ay tiyak na sapat na masama para makitungo ako. Naalala ko noong nag-utos pa siya sa isang tao na tambangan ka sa universidad. Siya ba ang parehong tao na nagtatag ng bar? Tanong ni Gerald habang inaalala ang kanilang magkasama na magkasama. Tama na siya. Alam mo, dinukot pa niya ang ilang mga batang babae mula sa aking nayon at lahat sila ay nasa Syre ngayon. Kahit na ang aking nakababatang kapatid na babae ay halos nagdusa ng parehong kapalaran. Sa palagay mo hindi siya karapat-dapat sa pinakamasamang parusa. Mabuti. Tutulungan kitang makitungo sa kanya sa isang kondisyon. Huwag na huwag mong target ulit ang aking mga kaibigan. Sumang-ayon. Iuutos ko sa aking mga sakop na umalis pakanan agad. Pagkasabi nun ay agad na tumalikod si Xavier at muling pumasok sa kanyang sasakyan. Pinataboy siya ng driver. Nang makita ang pag-alis ng kotse, pareho sina Aiden at Yul na sumugod kay Gerald. Ginoo, Crawford, ano ang sinabi mo sa babaeng iyon? Hindi ba sa palagay mo nagpakita ka ng konting respeto sa kanya ngayon? Tama iyan. Sabi ni Aiden, galit para sa kapakanan ni Gerald nang marinig ang komento ni Yul. Nakukuha ko kung saan ka nanggaling, ngunit alamin mo lang na hindi ako eksaktong natatakot sa kanya. Ayoko lang nang may magawa pa sa kanya. Sa anumang kapalaran, sa sandaling ang lahat ng kanyang galit ay maipakita, hindi na siya lilikha ng mga karagdagang gulo para makitungo ako at wala na kaming magawa sa bawat isa pagkatapos nito. Kalmadong sagot ni Gerald. Gayon din, kailangan kong bumalik at kumuha ng palitan ng damit.
Pagkatapos nito pareho kayong susundan ako sa kung saan. Pansamantala, ihanda ang aming mga kalalakihan. Pupunta tayo sa isang bagay na magkakasama. Utos ni Gerald kina Aidan at Yul pareho. Gagawin, G. Crawford. Magsisimula na agad kami. Bagaman hindi nila eksaktong alam kung ano ang tungkol sa insidente, mabilis silang nagsimulang tumawag sa ilang mga telepono nang hindi na pinagtatanong pa si Gerald. Mismong si Gerald ang bumalik sa Mountaintop Villa upang magpalit ng damit. Kapag natapos na silang tatlo, dinala sila ni Aidan diretso sa isang maliit na bar sa Mayberry sa ilalim ng utos ni Gerald. Ginoo Crawford, ano nga ba ang eksaktong gagawin natin dito? Tanong ni Yul pagkalabas nilang tatlo sa sasakyan. Pinaputok ang kanyang bagong sigarilyo, ngumiti si Aidan habang sinabi, narinig ko na ang lugar na ito ay hindi pinahintulutan. Tama ang narinig mo. Narito kami dahil ilang mga iligal na bagay ang nangyayari sa maliit na bar na ito, sagot ni Gerald na may mapait na tawa. Totoo. Huwag mong sabihin sa akin na napunta ka rito upang magkaroon ng ilang sex. Gulat na tanong ni Yul. Kalokohan. Ngayon, narito kami upang sinimulang bulong ni Gerald kina Yul at Aidan pareho. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, pareho ng kanilang mga mata ay kuminang sa sobrang tuwa. Sa nililinaw na plano, lahat silang tatlo ay sumunod sa bar. Pagpasok sa malaking bulwagan, pumili sila ng isang random booth at naupo doon. Kagad pagkatapos, sinimulan ni Gerald ang pag-scan sa lugar. Hindi nagtagal bago ang isang kalbo, nasa katanghaliang lalaki na may mga tato ng tigre sa buong katawan ang nakakuha ng atensyon ni Gerald. Ang lalaki ay nakikipag-usap sa ilang mga tao mula sa komunidad na malapit sa bar kasama ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Tiyak na alam ni Gerald kung sino ang lalaki. Siya ang may utang sa pera ng ama ni Xavier. Nang sinubukan ng lalaking iyon ang pagbibigay ng gulo kay Xavier noong nakaraan, si Gerald ay binugbog din ng kanyang mga nasasakupan. Kung hindi dahil sa muling pagdala ni Xavier ng insidente, hindi maaalala ni Gerald na nangyari ito sa una. Gayunpaman, sa halip na magkaroon ng personal na paghihiganti, narito lamang si Gerald upang bayaran ang marka para kay Xavier mula nang nangako siyang tutulungan siya. Kung hindi man lang niya inabala ang pagpunta dito sa una. Maaari ko bang kunin ang iyong order, mga ginoo? Tanong ng isang dalaga na nakabihis ng ganda habang nakatayo sa harap nila. Si Gerald na nakahiga na ngayon sa sofa na nakapatong ang dalawang paa sa mesa, ay simpleng nakapikit habang sinabi, hindi ako interesado na umorder ng kahit ano. Ay, ganun ba? Ngunit mga ginoo, nag-aalok kami ng lahat ng uri ng fuck-off. Hindi ka ba nakakaintindi ng English? Sinabi niya na hindi siya interesado sa pag-order ng kahit ano. Sigaw ni Aidan habang tumayo at sinipa ang mesa sa tagiliran. Kabanata 577. Ang pagkilos ni Aidan ay sanhi ng isang racket at marami sa mga kasalukuyang tao ang lumingon upang tumingin sa booth ni Gerald. Kasama rito ang lalaking nasa edad na mula pa ng maaga kahit na wala siyang sinabi. Ang mga boss na nagtatag ng parehong mga regular o karaoke bar dito, kadalasang mayroong ilang uri ng background o mahusay na impluensya sa pag-back up sa kanila. Hindi bihira para sa mga tao na subukan ang paglikha ng mga kalat sa mga lugar na ito, na kung saan ay ipinaliwanag kung bakit ang nasa katanghaliang lalaki ay hindi masyadong nabagabag tungkol sa trio. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang batang babae na nakaupo sa isang booth sa kabilang panig ng bar ay nagtanong, hindi ba iyon ang lalaki mula noon? Narinig ang kaguluhan na naganap lamang, sumilip ang dalaga upang makita kung ano ang nangyayari, at laking gulat niya nang makita niya si Gerald. Ha, alam mo ang isa sa mga taong iyon, Tina? Tanong ng isa pang batang babae na nagbabahagi ng booth. Mayroong siyam pang mga kabataang lalaki at babae na nakaupo sa parehong booth, at ang grupo ay dumating sa bar upang magsaya. Oo, sagot ni Tina habang tumatango. Ang isa sa mga kalalakihan sa grupo ay nagubo bago nagsabi na dahil si Tina ay nagtatrabaho ngayon sa puwersa ng pulisya, tiyak na nakikipag-ugnay siya sa isang mas malawak na hanay ng mga tao. Sabihin sa amin, Tina, ano nga ba ang background ng pinuno ng pangkat na iyon? Mukhang napuno siya ng kanyang sarili. Ang kanyang pagseselos ay ginagarantiyahan dahil ang lahat sa bar ay nagpunta doon upang magsaya. Sa isang lugar na puno ng mga gwapong kalalakihan at magagandang kababaihan na tulad nito, literal na ang lahat ay nais na maging sentro ng atensyon at makapagkumilos ng mahina sa harap ng iba. Sa kabila nito, hindi gaanong maraming tao ang maaaring mabunot iyon ng maayos. Gayunpaman, ngayon isang bihirang walang ingat na individual ang lumitaw, kaya't ang lahat ng pansin ay natural sa kanya. Ang lalaking nagsalita dati ay obligadong tanungin tungkol sa kanya. Hindi talaga ako ganon kalapit sa kanya. Tuldok-tuldok. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa kanya habang naghawak ako ng kaso. Classmate siya ng high school ng isa sa mga kasamahan ko, sagot ni Tina. Ang kasamahang pinag-uusapan ay syempre, Maya.
Naalala pa ni Tina na kinukulit niya si Gerald kaninang umaga at tinanong kung may kasintahan ba siya. Naturally, nagloloko lang siya noon. Gayunpaman, ang kanilang pagpupulong kaninang umaga ay tila napakalayo ngayon. Maraming mga misteryo na nakapalibot kay Gerald at pareho sina Tina at Maya ay nausisa tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. After lahat, Gerald ay ang isa na nagbigay ng babala sa kanila tungkol sa mga hitmen kahit na hindi nila kumuha sa kanya sineseryoso sa lahat sa oras. Gayunpaman sa kalaunan, nalaman nila na ang banta na binalaan niya ay ang tunay na pakikitungo. Bagaman naharap nila ang isang buhay o kamatayan na sitwasyon para sa hindi pagseryoso sa kanyang mga salita, lahat ng tatlong batang babae na naruroon sa banyo ay ginawa itong hindi nasaktan noong umagang iyon. Naisave sila ng isang pambihirang makapangyarihang tao. Gayunpaman, wala silang bakas kung sino ang nagligtas sa kanila. Sa makatuwid, si Maya at Tina ay masigasig sa pag-crack ng misteryo sa likod ng mahiwaga, malakas na individual. Ang kanilang pinakamagandang hulaan ay ang babala ni Gerald na ipinagkatiwala sa kanya ng natatanging individual. Mula sa maipapalagay ni Maya, ginagawa lamang ni Gerald ang isang pabor sa taong malakas. Sa kabilang banda, si Tina ay hindi napapawi ang posibilidad na si Gerald ay palihim na makapangyarihang taong pinag-uusapan. Kung sa bagay, kaklase niya sa high school si Maya at alam pa niya ang tungkol sa mga hitmen bago pa nila ipakita ang kanilang mga sarili. Tiyak na siya ang pinakakahinahinalang tao. Hindi naman binili ni Maya ang teorya na iyon. Inaangkin niya na imposible ito dahil sigurado siyang wala si Gerald ng ganun kalaking kakayahan. Bagaman nais niya munang tawagan si Gerald upang pag-usapan ang kaso, inilipat ng kanyang mga nakatataas ang kaso sa ibang partido, kaya kapwa sila pinayagan na mag-imbestiga pa sa kaso. Tungkol sa celebration party na nag-ambala ng umagang iyon, napagkasunduan na ipagpapatuloy ito sa susunod na araw. Sa parehong paglalakbay niya sa bar, hindi nakapagpasaya si Tina. Dahil sa inanyayahan siya ng kanyang iba pang mga kaibigan sa isang bar ngayong gabi, nagsamantala siya ng pagkakataon na sa wakas ay makakuha ng isang tahimik na inumin. Ang pagkita kay Gerald dito ay medyo hindi inaasahan. Ano pa, parang malapit na siyang lumikha ng isang magulo na eksena dito. Ang nakikita ang lahat ng ito ay nabukadkad sa harap ng kanyang mga mata na lalong nag-uusisa kay Tina kaysa sa dati. Ngunit kung gayon, bakit siya napakahusay kumilos? Tatlo lang sila sa kanila, parang gusto nilang magdulot ng gulo dito. Hindi mo ba tinanong ang iyong kasamahan tungkol sa kanyang pinagmulan? Tanong ng ibang babae. Alam ko ang tungkol sa kanyang background. Noong high school, siya ay tila mahirap at parang walang nabago mula noon. Nang makilala ko siya ngayon, nag-iisa siyang umiinom sa bar. To think na babalik siya ulit sa gabi. Sa una ay naisip ko na siya ay isang matapat na tao, ngunit sa masusing pagsisiyasat, tila siya ay isang uri ng kalokohan. Tagumpay. Wala siyang magandang prospect, sigurado yun. Sagot ni Tina. Well damn. Gaano katapang sa kanya na pumunta dito at kumilos lahat ng mayabang sa kabila ng pagiging isang mahirap na tao. Ang boss, si Hugh, ay tiyak na sisirain siya. Siya ay lubos na makapangyarihan at maimpluwensya sa buong kalye na ito. Sabi ng isa sa mga lalaki sa booth. Tama siya. May ibang tao na dumating sa bar mga 3 buwan na ang nakakalipas upang maging sanhi ng isang malaking gulo. Pagkatapos ay agad siyang nasira ng sobra kay Hugh, dagdag ng isa pang lalaki. Kabanata 578. Malinaw na nasisiyahan sila sa panunood ng kamalasan ng iba. Si Tina mismo ang nag-iisip na ang parehong partido na kasangkot ay hindi magagandang lalaki. Hindi niya kailangang idirekta ng direkta ang kanyang sarili sa kanila dahil nakikipaglaban lamang sila sa kanilang sariling uri. Gayunpaman, handa siyang tawagan ng pulisya kung ang mga bagay ay naging sobrang gulo. Sa sandaling iyon, isang malakas na pag-crash ang narinig. Si Gerald ay tila natamba ang isang vase. Ang matinis na tunog ng basag na baso ay lalong nakakuha ng atensyon ng lahat sa bar. Mabuti mga Ginoo, malinaw na nagawa mo na ito ngayon. Hindi ka lang tumanggi na mag-order ng kahit ano, binasag mo pa ang isa sa mga vase dito. Pang-iinis ng babae habang nakabraso. Alam niya na ang trio bago siya ay hindi nangangahulugang mabuti. Fucking hell. Vase lang yan. Babayaran lang namin ito. Sigaw ni Yul bilang ganti. Natutuwa akong handa kang gawin ito. Ngunit kailangan ko munang tanungin ang aking boss tungkol sa eksaktong presyo na babayaran mo. Sagot ng babae habang nakatingin sa lugar kung saan nakatayo si Hugh kanina. Gayunpaman, nagsimula na si Hugh sa paglalakad patungo sa grupo. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Boss, ang tatlong ito ay tumanggi na mag-order ng anuman at sinira pa nila ang isa sa aming mga vase. Tiyak na narito sila upang lumikha ng gulo. Sila ay sumang-ayon sa pagbabayad para sa vase bagaman paliwanag ng babae.
Habang naglalabas siya ng sigarilyo, pasimpleng ngingi siya ni Hugh bago sinabi, mabuti na kahit papaano ay handa kang magbigay kumikilos sa lahat ng nakabold at matapang sa harap ko, paano mo ba ako masaktan? Gayunpaman, ako ay isang mabuting tao kaya kakailanganin mo lamang akong bigyan ng $500,000. Pinagpuputok niya ang kanyang sigarilyo habang patuloy na nakatingin sa grupo ni Gerald. Ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa eksenang nangyayari sa harap nila ngayon. Kung sa bagay, sino ang hindi gugustong panoorin ang iba na nasalanta ng kasawian? Kahit na ang DJ ay pinatay ang stereo system. Sa sandaling iyon, ang ilang mga kalalakihan na ang kanilang buhok ay tinina sa maraming magkakaibang kulay ay nagsimulang nakapalibot sa grupo ni Gerald. Tila sila ang mga taong dumadalaw sa bar upang magsaya. Ano ang mali, Hugh? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ay, wala naman. Sinira lang niya ang isang vase kaya sinabi ko sa kanya na magbayad para rito, nakangiting sagot ni Hugh. Kita ba ang mga taong ito? Kung hindi mo mabayaran ang $500,000, natatakot akong hindi ka makaalis sa lugar na ito ngayong gabi. Matapos sabihin niyo ni Hugh, ang mga ruffian ay nagsimulang mag-crack ng kanilang mga leeg sa pananakot. Tila handa silang umatake anumang oras. Gayunpaman, mahinang ngumiti lamang si Gerald bago sabihin, Hugh, hindi ko talaga inasahan na ikaw pa rin ang walang ingat at mayabang na ito. $500,000 para sa isang simpleng vase. Manggahas kang sabihin iyon sa mukha ko. Naaalala mo ba kung sino ako? Ha, nagkakilala na ba tayo dati? Tanong ni Hugh bahagyang natigilan sa tugon ni Gerald. Pikitil ng bahagya ang kanyang mga mata, sa wakas ay natanto ni Hugh kung sino si Gerald. Kaya nga parang pamilyar ka. Ikaw ang boyfriend ng lady ng Yorks na iyon. Fuck. At narito iniisip ko kung sino ka. Mapangahas ka, bastard. Hindi ba't nagturo ako sa iyo ng leksyon dati? Mukhang hindi ako masyadong marahas. Sabihin ko sa iyo kung makakaya mong magbayad para sa $500,000 na vase, kung gayon malulutas ang issue. Kung hindi ka, mas mabuti pang magsimula kang mag-isip tungkol sa mga kahihinatnan. Habang nagbigay ng isang banayad ng ngiti si Gerald, tumayo si Aidan at sinabi, pupunta ako kukuha ng pera pagkatapos. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Boss, maaari niyang sinusubukan na tawagan ang isang tao. Sabi ng isa sa mga nasasakupan ni Hugh. Iwanan mo siya. Gusto kong makita kung sino ang makakatawag niya. Sagot ni Hugh habang ngumiti siya ng mapanghamak. Mainit dam. Napakagandang gulo na ito. Ang lalaking iyon ay talagang naglakas loob na hominin si Hugh. Hindi ba niya alam na nagmamayari din si Tiago ng bar ni Hugh? Gusto pa ba ng mga taong ito na magpatuloy sa pananatili sa Mayberry? Tuwang-tuwa na tinanong ng ilan sa mga lalaking nakaupo sa booth ni Tina. Say Tina, hindi mo ba sinabi na ex-classmate mo siya ng kasamahan mo? Ayaw mo ba siyang tulungan? Tanong ng isang batang babae mula sa parehong booth. Manalo ka. At bakit ako dapat? Napakahina na niya ngunit wala man lang siyang kamalayan sa sarili. Maaaring hindi magandang balita si Hugh, ngunit dapat alam na ni Gerald na hindi niya kayang mapahamak ang mga taong kagaya niya. Sabi ni Tina habang nag-cross arm ulit. Ilang sandali pa, biglang sumigaw ang isang tao sa bar, hoy tingnan mo. Hindi ba Tiago yun? Nandito na si Tiago. Panipi. Kabanata 579. Teka, may naglalakad sa harap ng Tiago. Holy Cree *P. Hindi ba yan ang lalaking lumabas kanina? Siya ay. Lumabas siya upang tumawag sa isang tao, ngunit upang isiping ang taong nasa isip niya ay si Tiago. Sa totoo lang, ganun ba talaga? Ang ilan sa mga taong naruroon sa loob ng bar ay nagsimulang talakayin ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga pagbulong. Ang iba naman ay simpleng nakatingin sa eksena, malapad ang mata. Ang nag-iisa lamang ay ang lahat ay kasalukuyang napuno ng kawalan ng paniniwala. Hindi nagtagal, isang malakas na dagandong ang maririnig at maraming malakas na yapak ang sumunod sa paglaon. Isang malaking pangkat na mga tanod na nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa bar. Kabilang sa mga ito, mayroon ding maraming mga binata na nakadamit tulad ng mayamang tagapagmana. Ito ay walang kakulangan ng isang kahangahangang eksena. Si Hugh mismo ay nakaramdam ng pagkabigla. Ang mga lalaking nakaitim ay may iba markang paywati ibang ugali kumpara sa mga nasanay na niyang makita. Kahit na ang pangkat ng mga mayayamang kabataan ay tila mga tao na hindi niya manggahas na saktan. Ginoo si Crawford, ang lalaking dinala ko rito ay pinangalan ng Tiago. Siya ang taga-suporta ni Hugh. Sabi ni Aidan habang naglalakad pasulong bago umupo ulit sa tabi ni Gerald. MG Crawford, hindi ako matino at may pagkaalam na tao kaya't patawarin mo ako sa pagtitiwala ko sa maling tao. Nakipagtulungan ako sa maling tao kaya't mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad.
Si Tiago ay mukhang siya ay higit sa 40 taong gulang, subalit sa oras na iyon pawis na pawis siya sa pagitan ng mga nagmamadali na busog habang patuloy siyang inuulit ang kanyang paghingi ng paumanhin ng may balisa. Malinaw na tila alam niya kung ano ang nakataya dito. Tiago, bakit ka masyadong magiliw sa taong ito? Naguguluhang tanong ni Hugh. Pagkarinig ni Tiago ng mga salitang iyon ay agad niyang sinampal si Hugh. Ikaw F***Sacker. Napagtanto mo ba ang nagawa mo? Kung maglakas loob ka upang mapahamak si G. Crawford mahihirapan kang maghirap. Personal kung sirain ka mamaya. Anong nangyayari? Mayroon bang iba na nakita iyon? Tiago yata yumuko kay Gerald. Sabi ng isang lalaking nakatayo sa tabi ni Tina. Anong nangyayari? Gayon din, may nakarinig ba sa tinawag ni Tiago na Gerald kanina? Masyadong maingay, hindi ko marinig ang maraming bagay ng malinaw. Sabi ng isa pang babae. Hindi ko rin iyon nahuli. Ano ang nangyayari sa mundo? Si Tina mismo ay nagkakaproblema sa pakikinig sa usapan. Gayunpaman, nakita niya si Gerald na hinahampas ang likod ng ulo ni Hugh na ngayon ay nakahiga sa sahig. Hindi sinubukan ni Hugh na labanan, malinaw na litong-lito sa nangyayari. Tila takot na takot siya sa kamatayan. Matapos nito, isinuksok ni Gerald ang isang kamay sa kanyang bulsa at agad na umalis sa bar, pinangunahan ng malaking grupo ng mga tao na kasama niya. Kahit si Tiago ay tinaakbo rin si Gerald para makita lang siya. Nakikita ito, marami sa mga customer pagkatapos ay tumayo at nagsimulang sumugod sa pasukan ng bar. Lahat sila ay nais na obserbahan kung paano maglalaro ang natitirang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring asahan ang baluktot na naganap bago ang kanilang mga mata. Kailangan nilang malaman lahat kung sino talaga ang maimpluwensyang at makapangyarihang boss. Tina, bakit hindi natin tingnan ang ating sarili? Naririnig mo ba ang kaguluhan sa labas? Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Ang mga batang babae ay sabik na hindi na nila napigilan pa ang kanilang sarili. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, sumang-ayon si Tina na sumali sa kanila. Ang eksena mula kanina ay bumagsak sa kanyang panga at ngayon ay napakalaki rin niyang nakiusyoso. Ang kanyang unang impression kay Gerald ay ang isang mahirap na talunan na hindi niya magagawang seryosohin. Gayunpaman siya ay may kamalayan na siya ay talagang isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Ang sinumang batang babae ay magugulat pagkatapos malaman ang tungkol doon. Lalo na totoo ito para kay Tina dahil nagawa niyang itali ang sitwasyong ito sa nakaraang sitwasyon. Imposibleng pigilan niya ang sarili ngayon. Kasabay nito, si Tina at ang kanyang pangkat ay tumakbo din sa labas ng bar. Paglabas ng gusali, naintindihan nila sa wakas kung bakit ang iba ay sumisigaw sa labas. Bago pa man siya makatakip sa kanyang bibig, natagpuan din ni Tina na sumisigaw din siya. Mayroong maraming nakasisilaw na mga sports car ng Ferrari at mas maraming mga luho na kotse ng Maybach na nakaparada sa labas mismo ng bar. Napakaraming mga mamahaling kotse lang. Hindi gaanong maraming tao ang makakalaban sa tukso na mamangha sa kanila. Ang pagiging grace ng napakaraming sa kanila sa parehong oras na ginawa para sa isang ganap na kahangahangang tanawin. Kabanata 600. Namula ang mukha ni Tina sa pagtataka. Nang muli siyang makaisip, agad niyang sinimulang hanapin si Gerald sa loob ng napakaraming tao. Ang pinakamarangyang kotse sa pinangyarihan ay ang isang Lamborghini, at nakita ni Tina si Gerald na nakatayo sa tabi mismo nito. Matapos ang isang bodyguard ay magbukas ng pinto para sa kanya, pumasok si Gerald sa kotse at naiwan ang eksena dito. Panipikuwit tuldok. Tina, nagsinungaling ka ba sa amin? Ano sa lupa ang ating nasaksihan? Hindi mo ba sinabi na siya ay ilan lamang na mahirap na talunan? Ang nakita namin lahat ay kumpletong kabaligtaran nito. Sinabi ng ilan sa kanyang mga kaibigan habang sila ay nagkamulat, nagtataka pa rin sa kanilang naranasan. Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Tuldok-tuldok. Siya talaga. Hindi natapos ni Tina ang kanyang pangungusap. Sa sandaling iyon parehas siyang kinabahan at hindi na alam kung ano ang sasabihin. Sinubukan niyang alalahanin kung ano talaga ang tunay na unang impression niya kay Gerald sa araw na una siyang makilala. Sa palagay ko naisip ko muna na siya ay medyo gwapo at plus iko sa unang pagkakataon na nakilala ko siya. Tinanong ko pa nga kung may girlfriend siya, hindi ko ba iniisip na makilala siya ng mas mabuti dahil wala akong kasintahan at ang pag-alam sa isang gwapong lalaki ay magagamot. Tuldok-tuldok tandang pananungkudlit. Kailan talaga nagbago ang impression ko sa kanya? Tama, nung ipinakilala siya sa amin ni Maya. Nagsimula akong makaramdam ng kaunting naiinis sa kanya noon mula nang magkaroon ako ng kamalayan na siya ay mahirap at walang kakayahan. Kahit na, nagpunta pa rin siya sa bar. Sa sandaling iyon tumigil ang tren ng pag-iisip ni Tina. Mayroon siyang isang tukoy na detalye tungkol sa isip ni Gerald. Sa simula pa lang parang wala na masyadong sinabi si Gerald.
Ang tanging pagbubukod dito ay nang malaman niya na nasa panganib sila. Si Gerald ay napunta sa kabilang bar upang sabihin lamang sa kanila ang tungkol dito. Sa kabila nito pinagtawanan lang nila siya kaya umalis na siya pagkatapos nito. Matapos silang atakehin at may save subalit may nabanggit ang kapitan tungkol sa kung gaano katapang ang mga tao sa kanilang pagsadya. Hindi ito magiging kahabaan ngayon upang isipin ang pag-uutos ni Gerald sa mga taong iyon na iligtas sila noon. Hindi na kailangan pang tanungin ito. Alam niyang tiyak na totoo ang kanyang mga palagay. Si Gerald ay hindi kagaya ng paglarawan ni Maya sa kanya. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Tiyak na napakalakas niya at maimpluwensyang sino ka eksakto, Gerald. Tudok-tudok tandang pananong panipi. Nag-aalalang tanong ni Tina sa sarili. Sa sandaling iyon, handa na niyang sabihin kay Maya ang lahat tungkol sa kanyang mahusay na natuklasan. Bago siya pindutin ang pindutan ng tawag gayunpaman, tumigil siya at inilapag muli ang kanyang cellphone. Mas mabuti kung hindi alam ni Maya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pakiramdam ng kapanahunan ng isang tao ay nakasalalay sa kanilang kakayahang itago ang ilang mga lihim sa kanilang sarili. Bakit kailangan niyang isiwalat ang lahat ng nalalaman niya kay Maya? Pagbalik kay Gerald, nakatayo na siya ngayon kay Xavier. Narito ang susi sa Mountaintop Villa. Maaari kang manatili doon sa isang buwan. Tinulungan kitang makitungo kay Hugh kaya't sa sandaling bigyan kita ng susi, hayaan ang mga bygone na maging bygones. Sana maintindihan mo na kung pipiliin kong maging seryoso, hindi mo ako matatakot, sabi ni Gerald habang itinapon ang susi sa kanya. Pagkatapos ay agad siyang lumingon upang umalis. Manalo ka. At ano ang ibig mong sabihin sana? Galit na hate mo ba ako ng ganon? Ni hindi ka kahit konting interes na makipag-usap sa akin, hindi ba? Sagot ni Xavier, balisa ang kanyang tono. Hindi ako. Alam kong may bago kang kasintahan ngayon. Narinig ko ang tungkol sa insidente sa pagitan mo at ni Gideon. Tila napakalapit mo sa kanya, ngunit dahil ako ang iyong dating, hindi ko mapigil ang naispayuhan ka tungkol sa isang bagay. Para sa iyong ikabubuti, huwag nang makialam sa anumang mga gawain tungkol sa Gia. Hayaan mong sabihin ko sa iyo Gerald, hindi mo alam ang buong kwento tungkol sa background ng Long. Hindi mo nga alam kung anong uri talaga ng tao si Eunice. Kahit na ang iyong Mayberry organization ay malakas, kung ang Longs nais na sirain ka, maaari nilang gawin ito napakadali. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Xavier habang kinukuha ang susi. Wala akong balak na makialam pa sa anumang gawain tungkol kay Gia. Gayunpaman, alam na kahit na ganoon, hindi ako natatakot sa mga Longs. Hindi mo kailangang subukang takutin ako. Sagot ni Gerald. Manalo ka. Pasubukan ko lang na maging mabait sa iyo. Gaano ka walang pasasalamat? Tumayo ka lang kay Gia sa hinaharap o magsisisi ka. Sabi ni Xavier habang sinilip niya si Gerald ng huling oras bago umalis. Totoo na ayaw nang makialam ni Gerald sa mga gawain ni Gia. Hindi niya siya kasintahan kaya't hindi siya obligadong tulungan siya ng ganoon karami. Ano pa ang relasyon na kinasasangkutan ng parehong Longs at Gia ay isang maayos. Ano pa ang magagawa pa niya? Sa sandaling iyon nagsimulang magring ang kanyang telepono. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.